Ang ganda-ganda mo, Clarissa. Mas bagay sa'yo yan kaysa sa kanya. Parang sinadya talaga yung sukat na yan para sa daliri mo. Leticia Alcaraz o Letty, napatigil sa paghakbang. Ang kamay niyang mahigpit na nakahawak sa luma at gasgas na wooden lunchbox ay nanginig at muntik na niyang mabitawan ito sa sahig. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang estranghero. Galing iyon kay Ramon, ang asawa niya. Ang lalaking pinakasalan niya sa harap ng altar, 10 taon na ang nakararaan. At ngayon, sa mismong ika-10 anibersaryo nila, nakatayo si Ramon sa gitna ng kanilang master bedroom. Nakangiti habang hawak ang kamay ng ibang babae. Pero hindi lang basta ibang babae ang nakita ni Letty. Ang babaeng iyon ay si Clarissa. Ang pinsan niyang buong puso niyang pinatuloy, pinakain at dinamitan nung wala itong matuluyan. Clarissa ay nakasuot ng paboritong pulang bestida ni Letty, ang damit na tinatabi ni Letty para sa mga espesyal na okasyon. At sa daliri ni Clarissa, kumikinang ang diamond wedding ring ni Letty. Ang singsing na itinago niya sa jewelry box kaninang umaga bago pumasok sa eskwelahan dahil takot siyang mawala ito habang nagtuturo. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Letty. Ang ingay ng malakas na ulan sa labas ay biglang nawala sa pandinig niya. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang puso na parang gusto nang sumabog sa sobrang sakit. Nanlamig ang buong katawan niya mula ulo hanggang paa na para bang binuhusan siya ng yelo. Ganito pala ang pakiramdam ng trinaydor. Hindi ito mainit na galit agad. Ito ay isang malamig at nakakamatay na katahimikan. Ate Letty? Binasag ng boses ni Clarissa ang katahimikan. Lumingon ito sa pinto pero walang gulat sa mukha nito. Sa halip, may nakakalokong nangiti sa mga labi nito habang dahan-dahang hinahaplos ang brilyante sa singsing. Wala man lang delikadesa, wala man lang hiya. Ramon, Clarissa. Ang boses ni Letty ay basag, halos pabulong na lang. Anong ibig sabihin nito? Bakit suot mo ang singsing ko? Ramon, sa halip na matakot o humingi ng tawad, ay bumuntong hininga lang na parang siya pa ang naabala. Humarap siya kay Letty. Ang mga mata niya ay walang bahid ng pagsisisi. Letty, huwag kang ngang gumawa ng eksena, sabi ni Ramon sa tonong naiirita. Sinusukat lang naman ni Clarissa. Masyado kang madamot. Alam mo namang mahilig siya sa magagandang bagay, di ba? Pinagbigyan ko lang yung bata. Pinagbigyan. Ang luhang kanina pa pinipigilan ni Letty ay tuluyan ng pumatak. Humakbang siya palapit. Ang wooden lunchbox na naglalaman ng paboritong kare-kare ni Ramon ay parang bumibigat sa bawat hakbang. Ramon, singsing ko yan. Simbolo yan ng kasal natin. At ikaw, Clarissa, pinalaki kita na parang tunay na kapatid. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Clarissa ay ngumuso, parang batang inagawan ng candy. Ate naman, masikip na sa'yo to, di ba? Tumaba ka na kasi kakaluto. Sayang naman kung itatambak lang sa kahon. Saka, sabi ni Kuya Ramon, mas kumikinang daw kapag ako ang may suot. Ang kapal ng muka. Sus Mariosep! Gustong sumigaw ni Letty. Gustong sabunutan ng pinsan niya. Pero bago pa siya makakilos, bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng kwarto. Lumabas si Doña Mercedes, ang ina ni Ramon. Nakataas ang kilay nito. Ang tingin kay Letty ay parang nakakita ng basahan sa gitna ng palasyo. Sa kamay ni Doña Mercedes, may hawak siyang isang pirasong papel. Tama na yung drama mo, Leticia. Matigas na sabi ni Doña Mercedes. Naglakad siya palapit at padabog na ibinagsak ang papel sa ibabaw ng lunchbox na hawak ni Letty. Basahin mo yan bago ka magmalinis dyan. Tiningnan ni Letty ang papel. Isang ultrasound result. Nanlaki ang mga mata niya. Positibo. May bata. Buntis si Clarissa, deklara ni Doña Mercedes. Ang boses ay puno ng lason at tagumpay. Lalaki ang apo ko, ang tagapagmana ng mga Alcaraz.
na 10 taon mong ipinagkait sa anak ko. Nabitawan ni Letty ang lunchbox, ang kare-kare na niluto niya ng maaga, ang sabaw na pinakuluan niya ng matagal para lumapot, ay tumapon sa makintab na sahig. Kumalat ang sarsa, parang dugo ng kanyang nasaring puso. Tumingin si Letty kay Ramon, naghahanap ng kahit katiting na pagtanggi. Ramon, totoo ba? Sabihin mo sa akin na hindi totoo to. Pero hindi tumingin sa kanya si Ramon. Yumuko ito at hinawakan ang balikat ni Clarissa na ngayon ay umaarte ng parang nanghihina at humawak sa tiyan niya. Pasensya na, Letty, bulong ni Ramon. Pero ang sakit ng mga salita niya ay parang punyal. Kailangan ako ng anak ko. Kailangan ako ni Clarissa. At ako? Paano ako, Ramon? Asawa mo ako. Sigaw ni Letty. Ang boses niya ay nanginginig sa sakit. Humakbang palapit si Doña Mercedes at dinuro si Letty sa mukha. Asawa? Ang asawa ay nagbibigay ng anak. Ang asawa ay hindi pabigat. Tignan mo nga ang sarili mo, Letty. Ang luswang mo na. Amoy bawang ka pa, galing sa kusina. Hindi ka bagay sa tabi ng anak ko. Napahawak si Letty sa dibdib niya. Ang sakit ay pisikal na. Parang tinatanggalan siya ng hangin. Ang bahay na ito, kung saan siya nagsilbi bilang katulong, accountant, at tagapag-alaga sa loob ng 10 taon, bigla itong naging estranghero sa kanya. Ang chandelier sa kisame na siya ang naglinis, ang kurtinang siya ang nagtahi, lahat ng yon ay parang tumatawa sa kanya ngayon. Nakangisi si Clarissa habang nakatingin kay Letty mula sa salamin. Isang ngiti ng demonyo na nagtagumpay. Ramon! Tawag ulit ni Letty, desperada na. Papayag ka ba na tratuhin nila ako ng ganito? Sa harap ng babaeng yan? Tinaas ni Ramon ang ulo niya. Tinitigan niya si Letty, hindi bilang asawa, kundi bilang isang istorbo. Pagod na si Clarissa, malamig na sabi ni Ramon. Kailangan niyang magpahinga. Delikado ang pagbubuntis niya. Tumigil ang mundo ni Letty nang marinig ang sunod na sinabi ng asawa niya. Isang utos na dumurog sa natitira niyang dignidad. Doon ka muna matulog sa bodega sa baba, Letty. Kailangan ni Clarissa ng malambot na kama. Masela ng magiging anak namin. Ayaw kong ma-stress siya sa pagmumukha mo. Sa labas, kumulog ng malakas. Parang galit ang langit para kay Letty. Pero sa loob ng kwartong yon, mas malamig pa sa bagyo ang puso ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang bodega ay amoy luma, amoy alikabok, at amoy ng mga pangarap na matagal nang kinalimutan. Sa sulok, nakatumpok ang mga karton ng lumang gamit ni Ramon, mga bagay na tinatamad itong ayusin, kaya si Letty na lang ang nagliligpit. Dito siya pinapatulog ng asawa niya, sa tabi ng mga basahan at lumang dyaryo. Umupo si Letty sa isang monoblock na upuan. Ang lamig ng plastik ay tumagos sa manipis niyang blusa. Sa itaas, naririnig niya ang mga yabag ng paa, mabibigat na hakbang ni Ramon, at ang malalanding tawa ni Clarissa. Ang bawat halakhak ay parang latigo na humahampas sa likod ni Letty. Hindi niya kaya ito. Hindi siya martir. Tao siya. Tumayo si Letty. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Kung akala nila ay magmamakaawa siya at tatanggapin ang mumo na itatapon nila, nagkakamali sila. Kinuha niya ang isang malaking eco bag na nakasabit sa pako. Nagsimula siyang mag-impake. Pero natigil siya nang buksan niya ang kanyang closet na inilipat na rin pala ni Doña Mercedes sa bodega. Wala siyang makitang matinong damit. Puro luma, puro kupas, puro t-shirt na pambahay na may mantsa ng mantika at tuyo. Ang lahat ng magaganda niyang damit ay naibigay na niya sa mga kamag-anak sa probinsya o di kaya ay naalala niya ang suot ni Clarissa kanina. Ang red dress, ang mga alahas, wala na siyang pag-aari sa bahay na ito. Ang 10 taon niyang pagsisilbi ay walang naipundar na kahit ano para sa sarili niya. Ang mata ni Letty ay dumako sa sahig kung saan nakataob pa rin ang wooden lunchbox na nabitawan niya kanina. Pinulot niya ito.
Ito lang, ito lang ang bagay na galing sa lola nena niya. Ang kahoy ay gasgas na, ang barnis ay tuklap na. Pero nang haplusin niya ito, naramdaman niya ang init. Parang niyayakap siya ng lola niya. Huwag kang matakot, apo. Parang naririnig niya ang boses ng matanda sa kanyang isip. Basta masipag ka, hindi ka magugutom. Nilagay ni Letty ang lunchbox sa loob ng eco bag. Isiniksik niya ang ilang piraso ng damit. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Binuksan niya ito. Walang laman kundi barya at ilang resibo. Ang credit card, nasa pangalan ni Ramon. Ang ATM, hawak ni Doña Mercedes ang PIN code para sa budgeting daw ng bahay. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, pero mas pipiliin niyang matulog sa ilalim ng tulay kaysa manatili sa impyernong ito. Binitbit niya ang bag at lumabas ng bodega. Dumaan siya sa living room. Nakaupo si Clarissa sa sofa, nakataas ang paa, habang hinihilot ni Ramon ang binti nito. Si Doña Mercedes naman ay nagbibilang ng pera sa lamesa. Napahinto silang lahat nang makita si Letty na may dalang bag. "Oh?" Taas kilay na sabi ni Doña Mercedes. "Saan ang punta mo? Gabing-gabi na, umaarte ka na naman. Sino ang magluluto ng agahan bukas?" Hindi sumagot si Letty. Tuloy-tuloy lang siya sa paglakad patungo sa main door. "Ate Letty?" Sigaw ni Clarissa. Pero ang boses ay puno ng pang-aasar. "Huwag ka namang umalis. Kawawa naman si Kuya Ramon. Walang maglalaban ng brief niya. Sige ka, baka wala nang tumanggap sa'yo sa labas. Matanda ka na, wala ka pang pera." Huminto si Letty sa tapat ng pinto. Humarap siya sa kanila sa huling pagkakataon. Tinitigan niya si Ramon sa mata. "Ramon," sabi ni Letty, ang boses ay mahina pero matatag. "Sana maging masaya ka. Sana sulit ang pagpapalit mo sa akin." Hindi nakasagot si Ramon. Umiwas ito ng tingin. "Ay sus, ang daming drama," singhal ni Doña Mercedes. "Lumayas ka kung gusto mo. Pero tandaan mo, pag lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Huwag kang gagapang pabalik dito kapag nagutom ka." Binuksan ni Letty ang pinto. Sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Ang lamig ay agad na nanuot sa buto niya. Pero hindi siya umatras. Humakbang siya palabas at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng pagtatapos ng isang kabanata ng buhay niya. Basang-basa na siya agad. Ang eco bag niya ay bumibigat dahil sa tubig. Ang tsinelas niya ay dulas na dulas sa sementadong daan. Wala siyang payong. Wala siyang jacket. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Saan siya pupunta? Naglakad siya palayo sa malaking bahay na yon. Ang bahay na akala niya ay tahanan niya habang buhay. Bawat hakbang ay mabigat. Madilim ang kalsada dahil pundido ang ilaw sa poste. Ang tanging liwanag ay galing sa kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa langit. Habang naglalakad, niyakap ni Letty ang eco bag sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang tigas ng wooden lunchbox sa loob. Napansin niya na parang may umbok sa ilalim ng tela ng bag. Doon sa parte kung nasaan ang lunchbox, parang may nakaumbok sa ilalim ng lining ng kahoy na lalagyan. Kakaibang umbok. Parang papel na nakatupi ng maigi. Akmang kakapain niya ito nang biglang may nakakasilaw na liwanag ang tumama sa mukha niya. Napapikit si Letty at napatakip ng mukha gamit ang braso. May sasakyang huminto sa tapat niya. Isang itim na kotse. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob dahil sa lakas ng ulan at silaw ng headlights. Bumaba ang bintana ng sasakyan. Unti-unti. Bumilis ang tibok ng puso ni Letty. Sino ito? Si Ramon ba na humabol para pigilan siya? O mga masasamang loob na sasamantalahin ang sitwasyon ng isang babaeng nag-iisa sa dilim? "Letty?" Isang boses ng babae ang tumawag mula sa loob ng sasakyan. Pamilyar ang boses. Boses na matagal na niyang hindi naririnig, pero puno ng pag-aalala. Sino ang nakakakilala sa kanya sa gitna ng unos na ito? Marites?
Halos hindi makapaniwala si Letty. Ang nasa loob ng sasakyan ay si Marites, ang kapitbahay nilang kilala sa buong subdivision bilang CCTV dahil walang balita ang nakakalampas sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, walang bahid ng tsismis sa mukha ni Marites kundi purong pag-aalala. Dali, sakay na! Basang-basa ka na! Sigaw ni Marites habang binubuksan ng pinto mula sa loob. Wala nang nagawa si Letty kundi sumakay. Ang init ng aircon ng sasakyan ay parang yumakap sa nanginginig niyang katawan. Habang umaandar ang kotse palayo sa mansyon ng mga Alcaraz, hindi napigilan ni Marites ang magsalita. "Nakita ko ang lahat, Letty," sabi ni Marites habang nakahawak ng mahigpit sa manibela. Rinig na rinig ko ang sigaw ni Doña Mercedes hanggang sa gate namin. Grabe yang pamilyang yan, ang kakapal ng mukha. Lalo na yang si Clarissa. Akala mo kung sinong santa, ahas naman pala. Hindi sumagot si Letty. Nakatulala lang siya sa wiper ng sasakyan na pilit hinahawi ang ulan. Dinala siya ni Marites sa isang lugar na kabaligtaran ng exclusive subdivision nila. Pumasok sila sa isang makipot at madilim na eskinita. Dito, dikit-dikit ang mga bahay. Amoy ang pinaghalong usok ng tambutso, pritong isda, at ang masangsang na amoy galing sa kanal na hindi umaagos. "Pasensya ka na, Letty," sabi ni Marites nang huminto sila sa tapat ng isang maliit na paupahang bahay na gawa sa hollow blocks at yero. "Ito lang ang bakanteng kwarto ng pinsan ko. Hindi ito hotel, pero at least may bubong ka." Ang kwarto ay kasing laki lang ng banyo ni Letty dati. Ang dingding ay manipis na plywood. Rinig na rinig ang pagtatalo ng mag-asawa sa kabilang kwarto at ang iyak ng sanggol sa itaas. Pero nang ilapag ni Letty ang kanyang eco bag sa papag na kawayan, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na makakatulog siya ng walang pangamba na may huhusga sa kanya. Kinabukasan, nagising si Letty hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa tilaok ng manok at ingay ng mga tricycle. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Barya. Ilang pirasong papel na pera. Ito na lang ang natitira sa kanya. Tumingin siya sa wooden lunchbox. Binuksan niya ito. Sa loob, nakadikit sa takip ang isang lumang papel na naninilaw na. Ang recipe ng lola nena niya para sa espesyal na biko at sapin-sapin. Nagdesisyon si Letty. Hindi siya iiyak maghapon. Nagpunta siya sa palengke gamit ang huling pera niya. Bumili siya ng malagkit, gata, at asukal na pula. Pagbalik sa kwarto, wala siyang food processor. Wala siyang electric grater. Umupo siya sa sahig at kinuha ang kudkuran na hiniram niya sa may-ari ng bahay. Sinimulan niyang kayuri ng niyog, mano-mano. Ang talim ng kudkuran ay kumayod sa laman ng niyog, pero dahil sa pagmamadali at panginginig ng kamay, dumulas ito. Tumama ang matalim na bakal sa kanyang daliri. Napapikit si Letty sa hapdi. Tumulo ang dugo at humalo sa maputing niyog. Pero hindi siya tumigil. Binaliwala niya ang sugat. Ipinagpatuloy niya ang pagpiga sa gata. Ang amoy ng latik na nagsisimulang maluto sa kawali ay pumuno sa maliit na kwarto. Ang matamis at creamy na amoy ay parang bango ng pag-asa. Napangiti si Letty habang hinahalo ang malagkit. Ang sakit ng daliri niya ay paalala na buhay pa siya at lumalaban siya. Kinahapunan, dumaan ulit si Marites para kumustahin siya. Nanlaki ang mata ng kapitbahay nang makita ang mga bilao ng kakanin. "Ang bango, Letty! Amoy fiesta!" Bulalas ni Marites, pero biglang sumeryoso ang mukha nito. "Nga pala, may sasabihin ako. Bago ako pumunta dito, nakita ko si Clarissa sa kanto ng subdivision. May kausap na lalaki, matangkad, kalbo at puro tattoo ang braso." Napatigil si Letty sa pagbabalot ng biko. "Lalaki?" "Oo," bulong ni Marites. Mukhang nag-aaway sila. Pilit na inaabot ng lalaki ang braso ni Clarissa, pero tinabig siya nito at mabilis na sumakay sa kotse ni Ramon. "Letty, sa tingin ko,
Hindi lang basta pinsan mo ang may tinatago. Hindi na nagtanong pa si Letty. May kutob siya, pero kailangan niyang unahin ang sikmura niya. Dala ang kanyang munting bilao, naglakad si Letty pabalik sa palengke para ilako ang kanyang kakanin. Masikip ang daan, maputik, maraming tao. Kakanin kayo dyan, espesyal na biko ni Lola Nena. Sigaw ni Letty, kahit nahihiya pa noong una. Dahil sa bango at ganda ng presentasyon, nagsimulang lumapit ang mga tao. Masaya si Letty, may bibili na. Pero biglang nahawi ang mga tao, parang may dumaan na reyna. Mula sa isang magarang sasakyan na nakaparada sa gilid, bumaba si Doña Mercedes at si Clarissa. Nakasuot ng sunglasses si Clarissa kahit makulimlim. At si Doña Mercedes naman ay may hawak na mamahaling abaniko. Nagkatitigan sila. Ang mata ni Doña Mercedes ay nanlisik nang makita si Letty na may sunong na bilao sa gitna ng palengke, suot ang kupas na duster. Sus Mario Sep, tili ni Doña Mercedes narinig ng lahat. Ano ba itong ginagawa mo, Leticia? Naghihirap ka na ba talaga? Nakakahiya ka. Dala-dala mo pa rin ang apelyido ng anak ko tapos magtitinda ka ng kakanin sa kalsada na parang pulubi? Naghahanap buhay lang po ako, Mama. Sagot ni Letty nang mahinahon, bagaman nanginginig ang tuhod. Huwag mo akong tawaging Mama, sigaw ni Doña Mercedes. Sinisira mo ang image ng pamilya namin. Sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Doña Mercedes ng kanyang abaniko ang kamay ni Letty na may hawak sa bilao. Nawalan ng balanse si Letty. Ang bilao ay tumaob. Ang biko na pinaghirapan niyang lutuin. Ang sapin-sapin na kinayod niya hanggang magdugo ang daliri ay bumagsak lahat sa maputik at maruming semento ng palengke. Nanigas si Letty habang nakatingin sa kanyang paninda na ngayon ay inaapakan na ng mga dumadaan. Ang putik at ang gata ay naghalo. Yan ang bagay sa'yo, mataray na sabi ni Clarissa sabay irap. Bagay ka dyan sa putikan. Tumalikod ang magbiyenan at naglakad palayo. Iniwan si Letty na nakaluhod sa gitna ng palengke habang pinagtitinginan ng mga tao. Ang tanging naririnig ni Letty ay ang sarili niyang hininga na parang naghahabol ng hangin at ang bulungan ng mga tao na parang mga bubuyog sa kanyang tainga. Imbes na umiyak at tumakbo pa uwi, gaya ng inaasahan ni Doña Mercedes, na natiling nakaluhod si Letty. Dahan-dahan, kinuha niya ang mga piraso ng biko na hindi dumampi sa putik. Sayang! Ang bigas ay biyaya at ang bawat butil nito ay galing sa pawis ng magsasaka. Hindi ito dapat tinatapon ng ganun-ganun lang. Napansin ni Letty ang 3 batang hamog na nakatayo sa gilid, nakatingin sa pagkain na may halong takam at awa. Ang mga mata nila ay malalaki, pero ang mga pisngi ay humpak sa gutom. Ngumiti si Letty, kahit na nanginginig pa ang kanyang labi. Gusto niyo ba? Tanong niya sa mga bata. Inabot niya ang mga kakanin na nasa ibabaw, yung malinis pa at nakabalot ng maayos sa dahon ng saging. Heto, kainin niyo na. Masarap yan, luto ni Lola. Nagunahan ang mga bata. Ang tuwa sa mukha nila habang nanginunguya ang matamis na biko ay parang balsamo na humilom sa sugat sa puso ni Letty. Hindi niya napansin na sa paligid, ang mga taong kanina ay nakiusyoso lang ay inilabas na ang kanilang mga cellphone. Ang flash ng mga kamera ay kumislap, pero hindi na ito ininda ni Letty. Tumayo siya, pinagbag ang dumi sa kanyang palda, at taas noong nilisan ng palengke, bit-bit ang walang laman na bilao. Kinagabihan, sa maliit na kwarto, binilang ni Letty ang kanyang kinita. Ilang pirasong barya at gusot na papel. Kulang pa pambili ng gamot kung sakaling magkasakit siya. Pero nang hawakan niya ang mga barya, naramdaman niya ang kakaibang bigat nito. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na humawak siya ng pera na siya mismo ang nagtrabaho. Walang halong sumbat galing kay Ramon. Walang halong pangmamata galing kay Doña Mercedes.
Napapikit si Letty. Ang perang pinaghirapan pala ay may kakaibang amoy. Amoy pawis, amoy vanilla, at amoy kalayaan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marites, halos madapas sa pagmamadali. Hawak nito ang cellphone na parang may sunog. Letty, Diyos ko day, tignan mo to. Ipinakita ni Marites ang screen, isang video sa Facebook. Ito yung eksena kanina sa palengke. Ang pamamahiya ni Doña Mercedes at ang pagbibigay ni Letty ng pagkain sa mga bata. Ang caption ay, "Ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming pera, kundi yung may pusong mamigay kahit tinapakan na." Respect, Kakanin Queen. Libo-libo na ang likes at shares. Ang mga comments ay puro papuri kay Letty at galit para sa matandang mata pobre. Trending ka na, Mare, tili ni Marites. At tingnan mo ang inbox ko, ang daming nagtatanong kung saan daw pwedeng umorder ng biko mo. Samantala, sa mansyon ng mga Alcaraz, iba ang hangin. Mabigat, nakakasakal. Nakahiga si Ramon sa kama, nakatitig sa kisame. Sa tabi niya, humihilik ng malakas si Clarissa. Akala ni Ramon, magiging masaya siya ngayong wala na ang boring na si Letty. Pero ang bahay ay naging magulo. Ang lababo ay puno ng hugasin. Ang mga delivery box ng pizza at burger ay nagkalat sa sahig. Tumayo si Ramon para uminom ng tubig. Nakita niya ang handbag ni Clarissa na nakabukas sa ibabaw ng dining table. May nahulog na maliit na papel sa sahig. Pinulot ito ni Ramon. Isang resibo ng money remittance. Nanlisik ang mata ni Ramon nang mabasa ang halaga. 50,000 piso, ipinadala kaninang hapon lang. Ang pangalan ng receiver, Rodolfo Macaraeg. Sino si Rodolfo? Bumalik si Ramon sa kwarto at niyugyug si Clarissa. "Clarissa, gisising!" Nagising si Clarissa iritable. "Ano ba, Ramon? Ang aga pa." Ipinamukha ni Ramon ang resibo. "Sino si Rodolfo? Bakit mo siya pinadalhan ng pera galing sa kumpanya ko? Sabi mo, pambili mo to ng gamot at bitamina para sa bata." Saglit na natigilan si Clarissa. Nawala ang antok sa mata niya, pero mabilis itong napalitan ng luha. Mga luhang buwaya na sanay na niyang gamitin. Si Tito Roding yan." Humagulgol si Clarissa, yumakap sa tiyan niya. "Namatay ang kalabaw nila sa probinsya, Ramon. Wala silang makain. Alam mo naman na galing ako sa hirap, di ba? Ayaw mo bang tumulong ako sa pamilya ko? Akala ko ba mahal mo ako at ang magiging anak natin? Bakit ka nagdadamot?" Natigilan si Ramon. Ang pagbanggit sa anak at pamilya ay kahinaan niya. Bumuntong hininga siya, nilukot ang resibo at hinawakan ang ulo. "Pasensya na. Nasistress lang ako sa trabaho. Sige na, matulog ka na." Tinalikuran siya ni Clarissa at palihim na ngumisi sa dilim. Muntik na. Kinabukasan sa eskanita, nagising si Letty sa katok sa pinto. Hindi si Marites ang nasa labas, kundi isang lalaking nakabarong na may dalang folder. "Kayo po ba si Miss Leticia Alcaraz? Ang Kakanin Queen sa viral video?" Tanong ng lalaki. Tumango si Letty, kinakabahan. Baka idemanda siya ni Doña Mercedes dahil sa video. "Ako po si Mr. Cruz galing sa opisina ng mayor." Nakangiting sabi ng lalaki. "Nakita ni Mayor ang video nyo. Bilib siya sa inyo. Gusto niyang kayo ang maging main supplier ng kakanin at packed lunch para sa darating na town fiesta next week." Iniabot ng lalaki ang purchase order. Binasa ni Letty ang nakasulat. 5,000 packs ng biko at sapin-sapin. Ang halaga. Sapat na para makapagsimula siya ng isang maliit na karinderya. Sapat na para makaalis sa kwartong ito. Pero bumilis ang tibok ng puso ni Letty. Paano niya gagawin ito? Wala siyang puhunan pambili ng sangkap para sa ganito karaming order. Wala siyang malalaking kawali. Wala siyang tauhan. "Kailangan po namin ng down payment para sa kontrata, ma'am," sabi ng lalaki. "Pero kailangan niyo munang ipakita na kaya niyong mag-produce
Nang unang batch bukas din para sa tasting. Tinignan ni Letty ang wooden lunchbox sa kanyang likuran. Alam niyang may tinatago pa ang kahon na yon bukod sa recipe. Isang bagay na ayaw sana niyang galawin dahil iyon na lang ang natitirang pamana ng lola niya. Ang titulo ng maliit na lupa sa probinsya na nakasiksik sa ilalim ng lining ng kahon. Hahawakan ba niya ang patalim para sa pag-asang ito? O hahayaan niyang lumipas ang pagkakataon dahil sa takot? Ang papel ng kontrata sa kamay niya ay nanginginig, kasabay ng kanyang paghinga. Ang gabi ay malalim na, pero gising na gising ang diwa ni Letty. Nasa harap niya ang wooden lunchbox, nakabukas. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang kutsilyo. Hindi para gamitin sa pagluluto, kundi para tuklapin ang ilalim ng kahon. Dahan-dahan. Iningatan niyang huwag masira ang lumang kahoy. Inangat ni Letty ang false bottom o ang piki na sahig ng lalagyan. Tumambad sa kanya ang isang plastic na envelope na matagal nang nakatago doon. Ang titulo ng lupa. Isang maliit na ektarya yan ng lupain sa probinsya na ipinamana sa kanya ni Lola Nena bago ito namatay. Itago mo to, Letty, ang sabi ng lola niya noon. Huwag mong sasabihin kay Ramon. Ito ang parachute mo kapag bumagsak ang eroplano. Noon, nagalit si Letty sa lola niya. Mahal niya si Ramon. Bakit siya magtatago ng sikreto? Pero ngayon, habang hinahaplos ang papel, napaluha si Letty. Alam ng lola niya. Nakita ng matanda ang hindi nakita ni Letty dahil sa pag-ibig. Patawad, Lola. Bulong ni Letty sa hangin. Isasangla ko muna ang alaala mo. Pero pangako, babawiin ko ito. Babawiin ko ang dangal natin. Kinabukasan, dala ang tapang at ang titulo, nagtungo si Letty sa isang lending firm. Mabilis ang proseso. Dahil malinis ang papel, nakuha niya agad ang pera. Ang kapal ng pera sa kanyang bag ay hindi nagbigay sa kanya ng security, kundi takot. Ito na. Wala nang atrasan. Kapag pumalpak siya sa tasting bukas, abo na lang ang matitira sa kanya. Samantala, sa mansyon, tinulak ni Ramon ang plato niya palayo. Ano ba to, Clarissa? Reklamo ni Ramon. Pritong manok na naman galing sa fast food? Pangatlong araw na nating kinakain to. Nasaan ang sabaw? Nasaan ang gulay? Kuya naman, sagot ni Clarissa habang nagkukurting ng kuko sa sofa. Buntis ako, di ba? Bawal akong mapagod sa kusina. Ang arte mo naman. Dati gustong-gusto mo yan. Tumayo si Ramon. Padabog. Iba yung gusto ko yan paminsan-minsan. Sa araw-araw na yan ang pinapakain mo sa akin. Nagkakasakit na ako sa mantika. Lumabas si Ramon ng bahay. Sumakay siya sa kotse. Gusto niyang huminga. Ang bahay na dati ay sanctuary niya. Ngayon ay parang kulungan. Kusang nagmaneho ang mga kamay niya papunta sa palengke. Sa lugar kung saan nabalita ang nakatira si Letty ngayon. Hindi siya bumaba. Mula sa tinted na bintana ng kanyang SUV, nagmanman siya. Nakikita niya si Letty. Nasa tapat ito ng isang wholesale store, nagbubuhat ng sako ng bigas. Ang pawis ay tumutulo sa leeg nito. Ang damit ay simple at luma, pero may kakaiba. Tumatawa si Letty. Kausap nito ang isang pahinante na tumutulong sa pagbubuhat. Ang tawa ni Letty ay abot hanggang mata. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Ramon sa loob ng mansyon nila. Kumuyom ang kamao ni Ramon sa manibela. Bakit? Bakit masaya ang asawa niya kahit naghihirap? Bakit parang mas magaan ang buhay nito ngayong wala siya? Ang akala niya, gagapang si Letty pabalik. Ang sakit sa ego niya na makitang kaya ni Letty na mabuhay nang wala siya. Pinaandar ni Ramon ang sasakyan ng mabilis, palayo sa eksenang dumudurog sa pagkalalaki niya. Sa eskinita, naging war room ang munting kusina ni Marites. Dahil maliit ang pwesto ni Letty, ipinahiram ni Marites at ng iba pang kapitbahay ang kanilang mga kalan at kawali. Bayanihan, ito ang utang na loob na hindi binabayaran ng pera, kundi ng pakikisama. Letty,
Tawag ni Marites habang naghahalo ng malaking kawan ng gata. Yung lalaking sinabi ko sa'yo, yung kalbo na may tattoo, nakita ko siya kanina sa construction site ni Ramon. Kausap niya ang foreman. Ang sabi, investor daw. Napatigil si Letty sa pagkayod ng latik. Investor? Pero sabi mo kausap siya ni Clarissa nung isang araw at nag-aaway sila. Kaya nga bulong ni Marites. Kutob ko, may nilulutong masama ang mga yan at hindi biko ang niluluto nila. Kinabahan si Letty, pero pilit niyang winaksi ang takot. Baka nagkataon lang. Ang mahalaga, matapos natin ito para sa tasting bukas, kailangan perfect ang lasa. Inabot sila ng madaling araw. Nakahilera na ang mga kawali na may nakababad na malagkit at gata. Handa na para isalang ng sabay-sabay pagkagising. Tinakpan nila ito ng maigi. Matulog na tayo, sabi ni Letty. Pagod na pagod. 2 oras na lang gigising na tayo ulit. Bumalik sila sa kani-kanilang kwarto. Ang eskenita ay tumahimik. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang pagtahol ng aso sa malayo. Pero may isang anino na gumagalaw sa dilim. Isang lalaking nakasuot ng hoodie. Dahan-dahan itong lumapit sa pwesto kung saan nakahilera ang mga kawali at kalan. May dala itong isang galon. Hindi ito gasolina para manunog dahil lilikha yon ng apoy at gulo. Mas matindi ang laman nito. Binuksan ng lalaki ang mga takip ng kawali. Ang laman ng galon, maruming tubig na galing sa Poso Negro na may halong used oil, ay ibinuhos niya sa mga nakababad na bigas at gata. At para sigurado, binuhusan din niya ang mga uling na gagamitin sana pampatuyo ng biko. Walang ingay, walang saksi. Tumilaw kang manok. 4:00 na ng madaling araw. Nagising si Letty na may ngiti sa labi. Ito na ang araw ng pagbabago. Mabilis siyang naghilamos at tumakbo palabas papunta sa kusina. Pero bago pa siya makalapit, naamoy na niya. Hindi amoy ng matamis na gata. Hindi amoy ng pandan. Ang sumalubong sa kanya ay ang nakakasulasok na amoy ng dumi at basura. Nanlaki ang mga mata ni Letty nang buksan niya ang unang kawali. Ang purong puting gata at bigas ay naging itim at mabaho. Lahat ng sangkap, lahat ng puhunan galing sa lupa ng lola niya. Lahat ng pagod nila, sira. Napaluhod si Letty sa harap ng mga nasirang kawali. Sa likod niya, narinig niya ang pagsinghap ni Marites. Diyos ko po. Letty? Wala nang oras para bumili ng bago. Ang tasting ay 3 oras na lang mula ngayon. Tapos na tayo, bulong ni Letty. Ang boses ay walang buhay. Nakatulala siya sa itim na likido na lumulutang sa ibabaw ng bigas. Ang amoy ay nakakasuka. Pero mas nakakasuka ang pakiramdam ng pagkatalo. Wala na akong pera. Wala na akong mukhang ihaharap kay Mayor. Nagsimulang magdatingan ng iba pang kapitbahay. Nakita nila ang trahedya. Walang nagsalita. Ang bigat ng hangin ay parang salamay. Pero si Marites, hindi pumayag. Hinawakan niya sa balikat si Letty at niyugyug ito. Letty, huy! Gumising ka nga! Sigaw ni Marites. Iiyak ka na lang ba dyan? Hahayaan mo ba na manalo kung sino man ang demonyong gumawa nito? Wala na tayong oras, Marites, sagot ni Letty. Tumutulo ang luha. Wala na ring bigas. Wala na ring gata. Sino may sabi na wala na? Napalingon silang lahat. Isang matandang babae, si Aling Puring na may-ari ng sari-sari store sa kanto, ang nagsalita. May dala itong isang maliit na supot ng malagkit. May 2 kilo pa ako sa tindahan, sabi ni Aling Puring. Hindi ito sapat, pero pwede na pang umpisa. Ako rin, sabi ng isang tricycle driver na kapitbahay nila. May naitabi kaming bigas panghanda sa birthday ng anak ko bukas. Gamitin mo na muna, Letty. May puno ng niyog kami sa likod bahay. Sigaw ng isa pa.
Akitin ko na ngayon din. Isa-isa, parang milagro, nagsalita ang mga tao sa eskinita. Hindi sila mayaman. Ang ibinibigay nila ay ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Pero ibinibigay nila ito kay Letty dahil nakita nila kung paano siya lumaban at kung paano siya tinapakan ng mga mayayaman. Ito ang laban nila, laban ng mga maliliit. Napahagulgol si Letty, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gratitude. Ito ang pamilyang hindi niya naramdaman sa mansyon ng mga Alcaraz. Sige, pinunasan ni Letty ang luha niya at tumayo. Ang mata niya ay nag-apoy sa determinasyon. Laban tayo. Marites, hugasan mo ang mga kawali. Mang Boy, pakikayod ng niyog. Bilisan nyo. Aling Puring, salamat po. Pakisalang na ang bigas. Naging beehive ang eskinita. Lahat kumikilos. Walang nagrereklamo kahit mainit, kahit nagmamadali. Ang mga bata, tumutulong sa paghihimay ng dahon ng saging. Ang mga lalaki, nagpapaypay ng uling. Kulang sila sa oras. Ang latik na dapat ay niluluto ng 2 oras sa mahinang apoy, kailangang lutuin ng mas mabilis ng hindi nasusunog. Haluin nyo ng tuloy-tuloy. Sigaw ni Letty habang siya mismo ay may hawak na 2 sandok sa magkabilang kamay. Ang init ng apoy ay dumadampi sa mukha niya, pero hindi siya umaalis. Bawal tumigil, masusunog ang gata. Ang pawis ni Letty ay tumutulo, humahalo sa usok. Ang braso niya ay namamanhid na sa kakapihit, pero ang isip niya ay nakapokus sa finish line para kay Lola Nena, para sa lupa, para sa mga taong tumutulong sa kanya. 7:00 ng umaga. Dumating ang van ng munisipyo. Lumabas si Letty. May uling sa pisngi, amoy usok, at gulo-gulo ang buhok. Pero sa likod niya, buhat ng mga kapitbahay, ay ang mga bilao ng bagong lutong biko. At sapin-sapin, mainit-init pa. Ang amoy ay hindi lang amoy ng pagkain, kundi amoy ng tagumpay. Tinikman ni Mr. Cruz ang biko. Pumikit ito. Lahat ay napatigil sa paghinga. Ito, simula ni Mr. Cruz, tapos dumilat at ngumiti. Ang pinakamasarap na biko na natikman ko. Approved! Kayo ang official supplier ng fiesta. Naghiyawa ng buong eskinita. Nadyakapan ng mga kapitbahay. Si Marites at Letty ay nagtatalon sa tuwa habang umiiyak. Sa kabilang banda ng bayan, sa mansyon ng mga Alcaraz, iba ang umaga. Binuksan ni Ramon ang vault o kahadeyero sa loob ng kanyang opisina sa bahay. Gusto niyang kumuha ng pera pambayad sa supplier ng semento dahil na-delay ang tseke ng kliyente. Pagbukas ng mabigat na pinto ng bakal, nanlaki ang mga mata ni Ramon. Walang laman. Ang mga tumpok ng cash na itinatabi niya para sa emergency fund, nawala. Ang mga alahas ni Doña Mercedes na ipinatago nito sa kanya, nawala rin. Clarissa! Sigaw ni Ramon. Ang boses ay yumanig sa buong bahay. Tumakbo si Clarissa pababa ng hagdan, kunwaring nag-aalala. Bakit kuya? Anong nangyari? Nasaan ang pera? Nasaan ang mga alahas ni Mama? Kinuwelyuhan ni Ramon si Clarissa. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan niya ang pinsan ni Letty. Ikaw lang ang may alam ng combination bukod sa akin. Umiyak agad si Clarissa nanginginig. Ramon, nasasaktan ako. Ang bata. Binitawan siya ni Ramon, pero nanlilisik pa rin ang mata. Wala akong kinuha. Sumbong ni Clarissa habang inaayos ang damit. Pero nung isang araw, nakita ko si Ate Letty sa labas ng gate. Akala ko namamalikmata lang ako. Baka may duplicate key siya ng bahay. Baka pumasok siya nung wala tayo. Imposible, sagot ni Ramon. Wala siyang alam sa vault. Sigurado ka ba? Panunulsol ni Clarissa. Siya ang accountant mo ng 10 taon, Ramon. Alam niya kung saan nakatago ang lahat. At galit siya sa atin. Hindi ba sapat na motibo yun para magnakaw? Napaisip si Ramon. Ang imahe ni Letty na tumatawa kahapon
kasama ang ibang lalaki ay bumalik sa isip niya. Ang selos at ang hinala ay naghalo. Patawarin mo ako, kuya. Dagdag pa ni Clarissa, nilabas ang ace card niya. Ginamit ko pala ang kaunting cash dyan para sa permit ng bago mong project. Yung inaalok ni Tito Rody na investment, approved na. Kailangan lang ng placement fee. Akala ko matutuwa ka. Doble ang balik nun next week. Natigilan si Ramon. Anong investment? Yung crypto housing project. Mabilis na sagot ni Clarissa. Sabi ni Tito Rody, dadami ang pera mo. Mababawi mo lahat ng nawala. At mapapatahimik mo na si Ate Letty. Ramon, sa gitna ng kanyang kalituhan at kawalan ng pera, ay kumapit sa patalim. Kailangan niyang maniwala na may pag-asa pa. Kailangan niyang maniwala kay Clarissa dahil kung hindi, ibig sabihin ay nagkamali siya sa pagpili dito at hindi matanggap ng ego ni Ramon na nagkamali siya. Tawagan mo ang Tito Rody mo, utos ni Ramon. Kailangan ko ng pera. Ngayon din. Sa dilim ng pasilyo, nakasilip si Doña Mercedes. Narinig niya ang lahat. Napahawak siya sa dibdib niya. Nawawala ang mga alahas niya, ang mga pamanang antik. Tumingin siya kay Clarissa. May kakaibang kislap sa mata ng babaeng ito. Isang kislap na hindi niya nakita kay Letty noon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Doña Mercedes sa sarili niyang pamamahay. Ang Lola Nenas Kakanin in an BP ay hindi na lang isang bilao sa palengke. Isa na itong maliit na karinderya sa gilid ng plaza, malapit sa munisipyo. Dahil sa down payment ni Mayor, nakabili si Letty ng mga bagong gamit at nakapaglagay ng disenteng lamesa at upuan. Ang pila ay mahaba tuwing tanghali. Ang specialty ni Letty na kare-kare at ang signature niyang biko ay dinadayo na. Si Marites ang naging manager niya at ang mga kapitbahay na tumulong sa kanya noong gabing iyon ay naging mga staff niya. Ma'am Letty, may naghahanap po sa inyo, sabi ng isang waiter. Supplier daw po ng bigas. Lumabas si Letty mula sa kusina, pinupunasan ng kamay sa apron. Isang lalaking nakasombrero ang nag-aabang. Nang mag-angat ito ng tingin, hindi ito supplier. Ito yung driver ni Ramon, si Mang Berting. Ma'am Letty, bulong ni Mang Berting, halatang takot na may makakita. Pinapunta po ako dito ni Sir Ramon. Pinabibigay po ito. Inabot ni Mang Berting ang isang envelope. Binuksan ni Letty. Pera. 10,000 piso. Ano to, Mang Berting? Kunot noong tanong ni Letty. Sabi po ni Sir, tulong daw po sa negosyo nyo, pero wag daw po kayong maingay kay Ma'am Clarissa at Doña Mercedes. Ibinalik ni Letty ang envelope kay Mang Berting. Pakibalik to sa kanya. Sabihin mo, hindi ko kailangan ng limos galing sa perang ninakaw sa kinabukasan ko. Ma'am, tanggapin niyo na po. Pakiusap ni Mang Berting. Nagigilty po si Sir. Madalas po siyang tulala at may masama po akong kutob. Sa mga nangyayari sa bahay, may mga papeles pong pinipirmahan si Sir na hindi niya binabasa ng maayos. Anong klaseng papeles? Tungkol po sa titulo ng bahay at lupa. Nakasangla na po yata, ma'am. Nalaglag ang panga ni Letty. Ang ancestral house ng mga Alcaraz, ang bahay na pinag-ingatan ng ama ni Ramon, isinangla para sa ano? Sa kabilang dako. Sa isang private room ng isang high-end restaurant, nakaupo si Ramon kaharap ang isang lalaking kalbo na may tattoo sa leeg na natatakpan ng kwelyo ng polo barong. Si Tito Rody. Mr. Alcaraz, sabi ni Rody, ang boses ay parang benta ng ahas. Ito ang opportunity of a lifetime. Ang crypto housing project namin ay guaranteed ang return of investment. Sa loob ng 1 buwan, yung 5 milyon mo, magiging 10 milyon. Ramon, pinapawisan kahit malamig ang aircon, ay humawak sa ballpen. Sigurado ka ba dito? Ito na lang ang natitirang asset ng pamilya ko. Ang titulo ng bahay namin. Ramon, honey, bulong ni Clarissa sa tabi niya. Humahaplos sa braso niya. Para sa future natin to. Para sa baby. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na mahirap? Gusto mo bang tawanan ka ni Letty
na nagtitinda lang ng kakanin pero masasenso pa sa'yo? Natamaan ng pride ni Ramon. Tama, hindi siya pwedeng magpatalo kay Letty. Kailangan niyang patunayan na siya pa rin ang alpha, na tama ang desisyon niyang iwan si Letty. Sige, sabi ni Ramon. At sa isang pirma, ibinigay niya ang huling proteksyon ng kanyang ina at sarili sa kamay ng mga manloloko. Ilang araw ang lumipas, ang fiesta ay naging matagumpay. Ubos lahat ng paninda ni Letty. Habang nagliligpit sila ng pwesto sa gabi, napansin ni Letty ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang SUV ni Ramon. Nakabukas ang bintana sa likod. Nakita niya si Doña Mercedes. Nakatingin ito sa karinderya ni Letty. Nakatingin sa mga taong masayang kumakain. Nakatingin kay Letty na abala, pero nakangiti. May lungkot sa mata ng matanda at gutom. Walang pag-aalinlangan. Naglagay si Letty ng isang special order ng kare-kare at biko sa isang paper bag. Nilapitan niya ang sasakyan. Nang makita siya ni Doña Mercedes, akmang isasara nito ang bintana sa hiya. Para po sa inyo to, sabi ni Letty. Inabot ang bag sa bintana. Alam kong paborito niyo ang kare-kare ko. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mataray pa ring sagot ni Doña Mercedes, pero hindi niya itinulak ang pagkain. Ang amoy nito ay pumuno sa sasakyan at nagpatunog sa sikmura niya. Hindi po ito awa, sagot ni Letty. Respeto po, dahil ina kayo ng lalaking minahal ko noon. Iniwan ni Letty ang pagkain sa dashboard at tumalikod. Sa rearview mirror nakita ni Letty na kinuha ni Doña Mercedes ang bag. Nakita niyang sumubo ang matanda ng isang kutsara. At pagkatapos, nakita niyang tumakip ito ng muka at umiyak. Kinabukasan, sumabog ang balita. Si Ramon, nasa opisina, naghihintay ng tawag ni Tito Rody para sa payout. Pero walang sumasagot. Pinuntahan niya ang opisina ng investment firm. Sarado. Walang tao. Walang signboard. Nasaan sila? Tanong ni Ramon sa security guard ng building. Naku sir, kagabi pa po sila umalis. Hinakot lahat ng gamit. Sabi lilipat daw ng pwesto. Nanlamig si Ramon. Tinawagan niya si Clarissa. Cannot be reached. Tinawagan niya sa bahay. Ang sumagot ay ang katulong na umiiyak. Sir, Sir Ramon, may mga pulis po dito at mga lalaking mukhang siga. Pinapalayas po kami. Sabi po nila sa kanila na daw ang bahay. Nabitawan ni Ramon ang telepono. Ang mundo niya ay gumuho. Ang mga pangako ni Clarissa, ang investment, ang baby, lahat ay parang bula na pumutok sa mukha niya. Dali-dali siyang sumakay sa kotse. Umuwi siya. Pagdating sa gate, nakita niya ang mga gamit nila. Mga damit, appliances, mga portrait ng ninuno na nakatambak sa kalsada habang umuulan. Si Doña Mercedes ay nakaupo sa isang silya sa gilid ng kalsada. Basang-basa. Tulala. Hawak pa rin ang paper bag ng kare-kare na bigay ni Letty kagabi. Ma? Tawag ni Ramon. Lumuhod sa harap ng ina. Tumingin si Doña Mercedes sa kanya. Isang sampal ang sumalubong sa mukha ni Ramon. Wala kang kwenta, sigaw ng ina. Sinira mo tayo. Nasaan ang babaeng yun? Nasaan ang Clarissa na ipinagmalaki mo? Wala si Clarissa. Ang closet nito sa kwarto ay simot. Ang mga alahas, ang cash, ang lahat ng pwedeng ibenta ay tinangay na nito. At sa gitna ng kaguluhan, isang ambulansya ang dumating. Hindi para kay Doña Mercedes, kundi para kay Ramon na biglang bumagsak sa semento, hawak ang dibdib, habang ang ulan ay walang awang bumubuhos sa kanila. Ang emergency room ay amoy alcohol at takot. Ang puting ilaw sa kisame ay masakit sa mata, parang gustong ibulgar ang lahat ng itinatago sa dilim. Nurse, asikasuhin niyo ang anak ko. Si Ramon Alcaraz yan. May-ari kami ng construction firm. Sigaw ni Doña Mercedes sa admitting station. Basang-basa pa rin ang damit niya at ang buhok niyang dating maayos ay nakadikit na sa mukha niya. Nanginginig siya, hindi lang sa lamig ng aircon,
kundi sa panic. Ma'am, decline po ang lahat ng credit cards na binigay nyo. Mahinahon, pero madiin na sagot ng cashier. At wala po kayong cash deposit. Hindi po namin pwedeng ilipat si Summer Ramon sa ICU hanggat walang down payment. Anong declined? Puno ng pera ang mga yan. Hinablot ni Doña Mercedes ang mga card. Sinubukan niyang iswipe ulit sa hangin na parang magic wand. Pero alam niya ang totoo. Simot na. Nilimas na ni Clarissa ang joint accounts. Ang natitira ay puro utang. Nakatingin ang mga tao sa kanya. Dati, tinitingala siya. Ngayon, tingin nila sa kanya ay isang matandang baliw na nagwawala sa ospital. Napaupo si Doña Mercedes sa sahig. Ang pride niya, ang dangal ng pamilya Alcaraz. Wala na. Mamamatay ang anak niya dahil wala silang pambayad. Diyos ko, parusa ba ito? Hagulgol niya. Biglang may isang kamay na naglapag ng makapal na envelope sa counter. Ito ang deposit. Sabi ng isang boses na pamilyar. Ilipat niyo na siya sa ICU. Ibigay niyo ang lahat ng kailangan niya. Nag-angat ng tingin si Doña Mercedes. Si Letty. Nakasuot pa ito ng apron galing sa karinderya. Amoy ulam at medyo gulo ang buhok. Pero sa paningin ni Doña Mercedes, mukha itong anghel. O baka mukha itong hukom na dumating para ibaba ang sentensya. Binayaran ni Letty ang bill gamit ang kinita niya sa fiesta. Ang perang dapat sana ay pambili niya ng bagong gamit para sa sarili niya. Letty? Bulong ng matanda, akmang hahawakan ang kamay ni Letty. Pero umiwas si Letty. Huwag Doña Mercedes, ginagawa ko ito dahil tao ako. Hindi dahil tanga ako na babalik sa inyo. Habang hinihintay nilang magkamalay si Ramon, dumating ang mga pulis. May dalang report tungkol sa kaso ng estafa laban kay Clarissa at sa kasamahan nitong si Rody. Ma'am, sabi ng pulis kay Letty, napasok na po namin ang condo unit na tinutuluyan ng suspect na si Clarissa Santiago bago siya tumakas. Wala na po sila doon. Ang apo ko, singit ni Doña Mercedes, desperada. Buntis siya. Buntis siya sa apo ko. Hanapin niyo siya. Baka mapahamak ang tagapagmana ng Alcaraz. Nagkatinginan ng mga pulis. May inilabas na ziplock bag ang isa sa kanila. Ma'am, negative po. Sabi ng pulis, wala pong buntis. Ito po ang nakuha namin sa basurahan ng kwarto niya. Sa loob ng plastic may mga banig ng contraceptive pills at mga sanitary napkin na may bahid ng dugo. Regla po yan, hindi miscarriage, prangkang sabi ng pulis. At base sa background check, baog po si Clarissa Santiago dahil sa impeksyon noong nagtatrabaho pa siya sa club dati. Ang ultrasound na pinakita niya sa inyo, edited po yon galing sa internet. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Doña Mercedes. Walang apo, walang tagapagmana, walang investment. Ang ipinagpalit nila kay Letty sa babaeng tapat na nagsilbi sa kanila ay isang malaking kasinungalingan, isang illusion. Tumingin si Doña Mercedes kay Letty. Inaasahan niyang tatawa si Letty. Inaasahan niyang sasabihin nitong, buti nga sa inyo. Pero tahimik lang si Letty. Nakatingin ito sa sahig. May lungkot sa mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa baby na hindi naman pala totoo. Ganoon kabuti ang puso ni Letty. Nanghihinayang pa rin siya sa isang buhay na hindi naman nag-exist. Niloko niya tayo. Bulong ni Doña Mercedes at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kasalanan nila. Biglang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor. Mrs. Alcaraz? Tawag ng doktor kay Letty. Tumayo si Letty. Ako po. Gising na ang pasyente. Stable na siya. Pero paralyzed ang kalahati ng katawan niya dahil sa stroke. Kailangan niya ng matinding therapy. At hinahanap ka niya. Tumingin si Letty kay Doña Mercedes. Ang matanda ay nakatulala pa rin. Wasak na wasak. Huminga ng malalim si Letty. Pumasok siya sa kwarto. Nakita niya si Ramon. Ang lalaking dati ay makisig, ma-pride, at laging nakataas ang noo. Ngayon, nakahiga ito.
tabingi ang bibig, at may tubong nakakabit sa ilong. Ang mata nito ay puno ng takot at luha. Nang makita niya si Letty, pilit niyang inabot ang kamay niya. Ang kamay na walang suot na singsing dahil isinanla na niya ito para sa investment. Letty, pautal na tawag ni Ramon. Ang laway ay tumulo sa gilid ng labi niya. Lumapit si Letty. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Ramon. Tumayo lang siya sa gilid ng kama, matatag, parang isang pader na hindi na kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Wala na, Ramon, sabi ni Letty ng mahinahon. Wala na ang bahay, wala na ang pera, wala na si Clarissa, at wala na ring baby. Pumikit si Ramon, tumulo ang luha. Binayaran ko ang ospital, dagdag ni Letty. Pero yan na ang huli. Simula bukas, kayo na ng nanay mo ang bahala sa buhay niyo. Ubos na ang utang na loob ko. Tumalikod si Letty para umalis. Wag. Ungol ni Ramon. Wag mo kung iwan. Huminto si Letty sa may pinto. Iniwan mo na ako noong araw na pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang nakikita mo ngayon, Ramon, ay anino na lang ng asawang pinatay mo. Lumabas si Letty at isinara ang pinto. Sa likod niya, naririnig niya ang monitor ng puso ni Ramon na bumilis ang beep, kasabay ng yak ng isang lalaking huli na ang lahat para magsisi. 3 buwan na ang lumipas. Ang Lola Nenas ay hindi na lang karinderya. Isa na itong sikat na restaurant na may aircon at magagandang ilaw. Ang logo nito, ang mukha ng isang lola na nakangiti, ay kilala na sa buong probinsya ng Laguna. May mga vloggers na dumadayo para tikman ang sikat na kare-kare at biko ni Letty. Sa loob ng opisina niya, abala si Letty sa pagpirma ng mga tseke. Suot niya ay isang eleganteng blazer, ang buhok ay nakaayos, at may suot siyang simpleng hikaw na perlas. Hindi na siya ang babaeng amoy kusina at pawisan. Siya na si Miss Leticia Alcaraz, ang matagumpay na negosyante. Ma'am Letty? Katok ni Marites, na ngayon ay operations manager na at naka-uniforme. Yung ahente po ng lupa, nasa labas. Tungkol daw po sa binibili niyong property. Papasukin mo, ngiti ni Letty. Samantala, sa kabilang dulo ng bayan, sa isang squatter area na mas malala pa sa tinirhan ni Letty noon, isang matandang babae ang naglalakad, may sunong na bilao. Hindi kakanin ang tinda niya, kundi basahan at sampagwita. Ang damit niya ay luma at may punit sa laylayan. Ang mukha niya ay puno ng kulubot at dumi. Si Doña Mercedes. Basahan po. Sampagwita. Paos na sigaw niya. Walang pumapansin sa kanya. Ang mga tao ay nagmamadali. Ang ilan ay nandidiri. Dati, siya ang namimili ng pinakamagandang tela. Ngayon, nagbebenta siya ng retaso para lang may makain. Umuwi siya sa isang barong-barong na gawa sa tarpaulin at kahoy. Sa loob, nakahiga si Ramon sa isang manipis na banig. Payat na ito. Ang kalahati ng katawan niya ay hindi pa rin maigalaw ng maayos. Ang gamot niya ay paubos na. At ang therapy ay natigil dahil wala ng pera. Ma, may dala ka bang pagkain? Tanong ni Ramon. Ang boses ay garalgal. Umupo si Doña Mercedes sa sahig, pagod na pagod. Inilabas niya ang isang pirasong pandesal na nakuha niya sa panaderya kanina. Yung tirang tinapay na medyo matigas na. Ito lang anak, sabi ni Doña Mercedes, hinahati ang tinapay. Paghatian na natin. Kinain ni Ramon ang tinapay. Tuyot. Walang palaman. Naalala niya ang kare-kare ni Letty. Ang malambot na karne, ang creamy na peanut sauce, ang mainit na kanin. Tumulo ang luha niya habang ngumunguya. Ang tanga ko, ma, bulong ni Ramon. Nasa akin na ang lahat, pinakawalan ko pa. Hindi sumagot si Doña Mercedes. Nakatingin lang siya sa labas, kung saan kitang-kita ang billboard ng Lola Nena's restaurant sa highway. Ang mukha ni Letty sa billboard ay masaya, malaya. Kinabukasan, isang malaking balita ang kumalat. Ang ancestral house ng mga Alcaraz
Ang mansyon na niremata ng bangko at ng mga illegal lenders ay nakaschedule na para sa public auction o subasta. Maraming interesado. Gustong gibain ng mga developers ang lumang bahay para tayuan ng mall. Nalaman ito ni Ramon. Nagpumilit siyang tumayo kahit ika-ika maglakad. Ma, kailangan nating pumunta. Hindi pwedeng mawala ang bahay ni Papa. Baka pwede nating pakiusapan ng bangko. Wala na tayong magagawa, Ramon. Iyak ni Doña Mercedes. Wala na tayong pera. Pero nagmatigas si Ramon. Gamit ang tongkat o kane, naglakad siya papunta sa Municipal Hall kung saan gaganapin ang auction. Sumunod si Doña Mercedes. Inaalala yan ng anak. Pagdating nila doon, puno ng tao. Mga mayayamang nakadyas, mga negosyante. Nasa sulok lang sila Ramon at Mercedes, mukhang pulubi sa gitna ng mga hari. Nagsimula ang bidding. 5 million, sigaw ng isang developer. 6 million, sagot ng isa. 8 million. Napaiyak si Ramon. Ang presyo ng alaala ng ama niya ay pinag-aagawan na parang karne sa palengke. 10 million. Sigaw ng isang lalaking mukhang Chinese businessman. Gibain ko yan bukas para gawing warehouse. 10 million. Going once. Going twice. Sabi ng auctioneer. Pumikit si Ramon. Tapos na. Wala na ang huling bakas ng pagiging alcaraz nila. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw, kalmado pero puno ng awtoridad. 15 million. Napalingon ang lahat. Nanlaki ang mata ni Ramon at Doña Mercedes. Naglalakad sa gitna ng hall si Letty. Suot ang isang red dress, katulad ng suot ni Clarissa noon. Pero sa kanya, ito ay simbolo ng kapangyarihan, hindi ng panloloko. Sa tabi niya ay si Marites at ang abogado niya. 15 million, ulit ni Letty, tumingin ng diretso sa Chinese businessman. Cash. Walang nakakibo. Masyadong mataas ang bid. 15 million sold to Miss Leticia Alcaraz, deklara ng auctioneer. Bumagsak ang maso. Si Letty na ang may-ari ng bahay na nagpalayas sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Letty sa kinalalagyan nila Ramon at Doña Mercedes. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Letty ay sumampal sa amoy araw at amoy luma nilang mag-ina. Letty? Tawag ni Ramon. Akmang hahawakan ang laylayan ng damit ni Letty. Tumingin si Letty sa kanya. Walang galit, walang awa, business lang. Huwag kang mag-alala, Ramon, sabi ni Letty. Hindi ko ipapagiba ang bahay. Masyadong mahalaga ang mga alaala doon, kahit ang mga pangit na alaala. Bakit? Tanong ni Doña Mercedes nanginginig. Bakit mo binili? Para ipamukha sa amin na talunan kami. Ngumiti si Letty, isang ngiti na hindi umabot sa mata. Binili ko yon dahil iyon ang tahanan na pinangako ng ama mo sa akin noong ikinasal kami, Ramon. Sabi niya, ingatan mo ang bahay na ito. Tinupad ko lang ang pangako ko sa kanya. Kasi ako, marunong akong tumupad sa usapan. Tumalikod si Letty at naglakad palayo, iniwan silang nakatulala. At nga pala, pahabol ni Letty nang hindi lumilingon. Kailangan ko ng caretaker at hardinero para sa bahay. Kung gusto nyo ng trabaho, mag-apply kayo kay Marites, minimum wage, with benefits. 5:00 ng umaga. Madilim pa ang langit, pero gising na ang buong kabahayan. Sa maid's quarters sa likod ng mansyon, ang kwartong dating tinutulugan ng mga kasambahay na madalas sigawan ni Doña Mercedes. Ngayon ay doon natutulog ang mag-ina. Ramon, gising na! Yugyog ni Doña Mercedes sa anak. Mahuhuli tayo sa oras. Galit si Marites kapag late. Bumangon si Ramon. Hawak ang balakang na kumikirot dahil sa nipis ng foam ng kama. Ang kalahati ng katawan niya ay medyo matigas pa rin, kaya mabagal ang kilos niya. Suot niya ang isang polo shirt na may tatak na Lola Nena's maintenance staff. Dati, Armani at Lacoste ang suot niya. Ngayon, uniforme na amoy Zone Rocks. Lumabas sila sa kusina. Si Doña Mercedes,
na dati ay naghihintay lang ng kape sa kama, ngayon ay may hawak na walis tingting. Ang trabaho niya, walisin ang malawak na garden na dati niyang ipinagmamalaki sa mga amiga niya. Bilisan niyo dyan! Utos ni Marites, na ngayon ay nakatayo sa may pintuan, may hawak na checklist. Hindi siya masungit, pero istrikto. Ramon, yung mga delivery crates sa gate, ipasok mo sa bodega. Doña Mercedes, pagkatapos mo sa hardin, pakisegregate ang basura sa likod. Opo, sagot ni Doña Mercedes ng mahina. Wala na ang abogada na tono ng boses niya. Gutom at hiya ang nagpatahimik sa kanya. Habang nagwawalis si Doña Mercedes, nakita niya si Letty sa veranda. Umiinom ito ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Ang morning sun ay tumatama sa mukha ni Letty. Napakaganda nito at napakalayo. Dati, si Letty ang nagwawalis habang siya ang nakaupo doon. Napansin ni Letty na nakatingin ang biyenan. Ibinaba niya ang tasa. Doña Mercedes! Tawag ni Letty. Natigilan ng matanda. Po, Ma'am Letty? Huwag mong kalimutang diligan ang mga orkidya. Matagal na silang hindi namumulaklak simula noong umalis ako. Sabi ni Letty. Walang pang-aasar sa boses. Paalala lang. Opo, ma'am. Sagot ni Doña Mercedes at nagpatuloy sa pagwawalis. Ang mga tuyong dahon ay parang mga piraso ng pride niya na isa-isang nililinis. Sa bodega, hirap na hirap si Ramon. Ang isang crate ng gulay ay mabigat para sa kanya dahil sa kondisyon ng katawan niya. Kaya ko to, bulong ni Ramon sa sarili habang tumutulo ang pawis sa mata. Kaya ko to. Sinubukan niyang buhatin ang kahon ng kalabasa pero bumigay ang mahina niyang tuhod. Natumba siya. Ang mga kalabasa ay gumulong sa sahig. Ay sus Mario Sep, sigaw ng isang kusinera. Ramon, ano ba yan? Sayang ang gulay. Pilit tumayo si Ramon pero hindi niya kaya mag-isa. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na laruan. Hinihintay niyang pagalitan siya o kaya ay tanggalin sa trabaho. Pero may mga kamay na umalalay sa kanya. Dahan-dahan lang kasi, Sir Ramon, sabi ng isang lalaki. Si Mang Berting ang dati niyang driver na ngayon ay head of logistics na ni Letty. Berting! Naiiyak na sabi ni Ramon. Pasensya na, wala na akong kwenta. Huwag mong sabihin yan, sir. Sagot ni Berting habang pinupulot ang mga kalabasa. Ang tao, hanggat humihinga, may kwenta. Tignan mo si Ma'am Letty. Dati, tinapakan nyo. Pero bumangon. Ikaw din, kaya mo yan. Napatigil si Ramon. Si Berting na dati niyang minamaliit at hindi pinapakain ng tama, ngayon ay tinutulungan siya. Nang tanghali, oras ng lunch break. Ang mga empleyado ay kumakain sa staff canteen. Masarap ang ulam nila. Menudo na luto ng chef ng restaurant. Umupo si Ramon at Doña Mercedes sa isang sulok. Hiwalay sa iba dahil sa hiya. Tahimik silang kumakain. Biglang lumapit si Letty. May dala itong isang maliit na mangkok. Tikman niyo to, sabi ni Letty. Nilapag ang mangkok sa lamesa nila. Sinigang na hipon. Nagulat si Ramon. Ito ang paborito niya noong naglilihi pa kunwari si Clarissa. Pero hindi siya ipinagluto nito kahit kailan. Si Letty lang ang nagluluto nito para sa kanya noon. Bakit? Tanong ni Ramon. Nakatingin kay Letty. Bakit mo kami pinapakain ng ganito? Katulong mo lang kami. Umupo si Letty sa tapat nila. Tinitigan niya si Ramon, hindi bilang amo, kundi bilang tao. Dahil ang empleyado ko, kailangang malakas ang katawan, sagot ni Letty. At saka, nakita ko sa CCTV kanina, pinulot mo ang mga kalabasa kahit masakit ang likod mo. Dati, sisigaw ka lang at magpapautos, ngayon kumilos ka. Improvement yon. Napayo ko si Ramon. Ang init ng sabaw ay humalo sa init ng luha sa mata niya. Salamat! Letty, salamat! Bulong ni Ramon. Huwag kang magpasalamat, tayo ni Letty. Bawasan ko sa sweldo mo ang mga nasirang kalabasa. Business is business. Naglakad palayo si Letty pero may maliit na ngiti sa labi niya. Sa hardin,
Habang nagdidilig si Doña Mercedes, napansin niya ang isang orkidya na may maliit na bud o buko ng bulaklak. Tumutubo na ulit, bulong ng matanda. Hinaplos niya ang bulaklak. Dati, ang tingin niya sa hardin ay decoration lang. Ngayon, nakikita niya itong buhay na kailangang alagaan. Parang relasyon, parang pamilya. Ma, tawag ni Ramon, na ngayon ay medyo tuwid na ang tayo. Tapos na ako sa bodega. Tulungan na kita dyan. Kinuha ni Ramon ang hose. Nagtulungan ang mag-ina na magdililig. Basang-basa sila ng pawis, amoy lupa. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagangitian sila ng totoo. Walang halong yabang, walang halong pagkukunwari. Sa bintana sa itaas, nakadungaw si Letty. Nakikita niya ang pagbabago. Hindi pa tapos ang proseso, pero nagsisimula na. Ang karma ay hindi lang tungkol sa parusa. Minsan, ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon na maging tao ulit sa pamamagitan ng pagtanggal sa lahat ng kayabangan. Pero habang payapa ang hapon, sa gate ng mansyon, may isang babaeng nakatayo. Nakasuot ng hoodie, may malaking sunglasses, at hila-hila ang isang sira-sirang maleta. Si Clarissa, bumalik siya at hindi siya mukhang nagsisisi. Mukha siyang gutom na aso na handang mangagat para makapasok ulit sa paraiso. Ang araw ay papalaho na. Ang langit ay kulay ube at kahel. Nagbabadya ng paparating na dilim. Naglalakad si Doña Mercedes papunta sa gate para isara ito. Pagod na ang katawan niya, pero magaan ang loob niya dahil sa sinigang na pinagsaluhan nila ni Ramon kanina. Nang hahawakan na niya ang rehas para itulak, may malamig na kamay na humablot sa braso niya mula sa labas. Tita! Napasinghap si Doña Mercedes at muntik nang mapatili. Ang babae sa harap niya ay payat. Nangingitim ang ilalim ng mata at ang buhok ay buhalhag. Pero kilalang kilala niya ang mga matang iyon, mga matang mapanlinlang. Clarissa? Bulong ni Doña Mercedes, umatras sa takot. Tita, papasukin mo ako. Pakiusap ni Clarissa. Ang boses ay parang kinakalmot na pader. Gutom na ako. Wala na akong mapuntahan. Ninakawan ako ni Rody. Iniwan niya ako sa kalsada. Tinitigan siya ni Doña Mercedes. Dati, maaawa siya. Dati, bubuksan niya ang gate at papakainin ng pamangkin. Pero ngayon, nakikita niya ang Clarissa na nagnakaw ng alahas niya. Ang Clarissa na nagpanggap na buntis. Wala ka ng lugar dito? Matigas na sagot ni Doña Mercedes. Umalis ka na bago ko tawagin ang guard. Guard? Tumawa ng mapakla si Clarissa. Tita, tignan mo nga ang sarili mo. Nakauniforme ka ng katulong? Ikaw? Ang dakilang Doña Mercedes, nagpapakaalipin kay Letty? Pinapahiya ka niya. Buksan mo to, magtulungan tayo. Alam ko kung saan tinatago ni Letty ang kita ng restaurant. Pwede nating nakawin at tumakas. Nanlaki ang mata ni Doña Mercedes. Magnanakaw? Bawi lang yun, tita. Atin naman dapat ang yaman na to, di ba? Pangungumbinsi ni Clarissa, ang mga kuko ay nakabaon sa braso ng matanda. Biglang may humablot kay Clarissa at itinulak ito palayo sa gate. Si Ramon. Kahit ika-ika, nakatayo si Ramon sa harap ng ina niya. Protektado ito. Ang mukha niya ay puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Wag na wag mong lalapitan ang nanay ko. Banta ni Ramon. Ramon? Ngumiti si Clarissa ginagamit ang charm na dati ay nagpapalambot kay Ramon. Hon, buntis ako. Totoo na to. Anak natin to. Ramon, sa halip na maniwala, ay tumawa ng mapait. Isang tawa na puno ng sakit at realization. Tama na, Clarissa, sabi ni Ramon. Nakita ko ang medical records mo. Baog ka. At kahit totoo man yan, huli na. Hindi na ako ang Ramon na kaya mong bulahin. Nagbago ang mukha ni Clarissa. Nawala ang awa. Lumabas ang tunay na anyo. Ang monster. Ang yayabang nyo. Sigaw ni Clarissa
na parang nasisiraan na ng bait. Mga katulong lang kayo. Akala nyo ba patatawarin kayo ni Letty? Ginagawa lang niyang trophy ang paghihirap nyo. Pinagtatawanan kayo ng buong bayan. Hayaan mo silang tumawa. Sagot ni Ramon ng dahan-dahan. At least ngayon, malinis ang konsensya ko. At least ngayon, pinaghihirapan ko ang kinakain ko. Hindi katulad mo, nabubuhay sa panloloko. Umalis ka na! Sigaw ni Doña Mercedes, kumuha ng walis tingting at akmang hahampasin si Clarissa. Umatras si Clarissa, pero ang mata niya ay nakapako sa bintana sa itaas kung saan naroroon ang kwarto ni Letty. Hindi pa tayo tapos. Bulong ni Clarissa. Kung hindi mapupunta sa akin ang bahay na to, susunugin ko na lang kasama kayo. Tumakbo si Clarissa palayo sa dilim. Nanginig si Doña Mercedes. Niyakap siya ni Ramon. Ayos ka lang ba, ma? Ayos lang ako, anak. Sagot ng matanda, habang tumutulo ang luha. Proud ako sa'yo. Hindi ka nagpadala sa kanya. Sa veranda sa itaas, nakita ni Letty ang lahat. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya kung paano ipinagtanggol ni Ramon ang ina nito at tinanggihan si Clarissa. Napahawak si Letty sa dibdib niya. May naramdaman siyang kakaiba, hindi awa, kundi respeto. Bumaba si Letty at lumabas ng gate. Nakita siya ng mag-ina at yumuko sila agad. Inaasahang papagalitan sila dahil sa iskandalo. Pasensya na po, Ma'am Letty. Sabi ni Ramon. Pinaalis na po namin siya. Hindi na po siya makakagulo. Tinitigan sila ni Letty. Gutom na ba kayo? May natira pang leche flan sa kusina. Kuniin nyo, kainin nyo. Nagulat ang mag-ina. Leche flan. Matamis. Espesyal. Salamat po, sabay nilang sabi. Pumasok na si Letty. Pero bago siya umakyat, lumingon siya. Ramon, tawag niya. Po? Bukas, huwag ka nang magbuhat sa bodega. Doon ka sa opisina. Tulungan mo si Marites sa inventory. Sayang ang degree mo sa engineering kung puro kalabasa lang ang bibilangin mo. Nagliwanag ang mukha ni Ramon. Isang promotion, isang pagtitiwala. Opo, maraming salamat po. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, may anino na gumagalaw sa likod ng bakod ng mansyon. Si Clarissa. May dala itong galon ng gasolina at posporo. Ang mga mata niya ay wala ng katinuan. Kung hindi siya makakapasok sa paraiso, gagawin niyang impyerno ang paraiso ng iba. Ang gabi ay tahimik, pero ang hangin ay may dalang panganib. Sa likod ng servants' quarters, kung saan natutulog sila Ramon at Doña Mercedes, binuhusan ni Clarissa ng gasolina ang mga tuyong kahoy at karton na nakatambak doon. Ang amoy ng gasolina ay mabilis na humalo sa hangin, pero tulog na ang mga tao. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Bulong ni Clarissa. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at inggit. Sinindihan niya ang posporo. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo ng stick. Binitawan niya ito. Sa isang iglap, ang apoy ay kumalat. Parang gutom na halimaw na nilalamon ng dingding na kahoy. Ang dilim ay naging kulay kahel. Sa loob ng kwarto nagising si Ramon sa init at sa usok. Uhbo! Uhbo! Napabalikwas siya. Ang usok ay makapal na, pumapasok sa ilalim ng pinto. Ma, gising! Sunog! Sigaw ni Ramon. Niyugyug ang ina. Nagising si Doña Mercedes, ubo ng ubo. Ano? Anong nangyayari? Sinubukan ni Ramon buksan ang pinto, pero mainit na ang hawakan. Nang pilitin niyang buksan, sumalubong sa kanya ang pader ng apoy. Nakulong sila. Tulong! Sunog! Sigaw ni Ramon. Sa main house nagising si Letty sa amoy ng usok at sa ingay ng nagkakagulong mga aso. Dumungaw siya sa bintana at nakita ang servants' quarters na nilalamon na ng apoy. Diyos ko! Ramon! Doña Mercedes! Hindi nag-isip si Letty. Hindi siya tumawag muna ng bumbero. Tumakbo siya pababa. Nakapaa. Suot lang ang nightgown. Paglabas niya sa hardin,
Nakita niya si Marites at ang ibang staff na nagkakagulo. May bitbit na balde ng tubig, pero masyadong malakas ang apoy. Nasa loob sila, sigaw ni Marites. Hindi sila makalabas. Nakita ni Letty ang isang bintana ng quarters na may grills. Doon, nakadungaw si Ramon at ang ina niya humihingi ng saklolo habang ang usok ay pumupuno sa likuran nila. Kuniin niyo ang sledgehammer sa bodega. Bilis! Utos ni Letty. Si Berting ang kumuha ng maso. Pinalo niya ang grills ng bintana. Clang! Matibay ang bakal. Sa loob, hinang-hina na si Doña Mercedes. Ramon, iwan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi, ma. Hindi kita iiwan. Yakap ni Ramon sa ina habang pinoprotektahan ito mula sa init. Sa labas, nakita ni Letty na hindi kaya ni Berting sirain ang rehas agad. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang hose ng hardin. Binuksan niya ito ng full blast at itinutok sa bintana para mabawasan ang init sa pwesto nila Ramon. Berting, lakasan mo pa! Sigaw ni Letty. Basang-basa na rin siya. Sa wakas, bumigay ang semento kung saan nakakabit ang rehas. Nahulog ang bakal. Labas na! Bilis! Sigaw ni Letty. Inuna ni Ramon ilabas si Doña Mercedes. Binuhat siya nila Berting at Marites palayo sa apoy. Sunod na lumabas si Ramon, pero bago siya tuluyang makalayo, may bumagsak na nag-aapoy na biga mula sa bubong. Tinamaan ang binti ni Ramon. Napasigaw siya sa sakit. Ramon! Tili ni Letty. Tumakbo siya palapit. Binaliwala ang init. Hinila niya si Ramon palayo sa gumuguhong istruktura. Nang makalayo sila sa damuhan, sabay na bumagsak ang buong servants' quarters. Isang malaking pagsabog ng baga ang lumipad sa hangin. Hingal na hingal silang lahat. Itim na itim ang mukha ni Ramon at Doña Mercedes. Ang nightgown ni Letty ay may mantsa ng abo at putik. Buhay kayo. Salamat sa Diyos. Iyak ni Letty. Nakaluhod sa tabi ni Ramon. Biglang may tumawang malakas. Isang tawa na nakakakilabot. Sa may gate, nakatayo si Clarissa. Hawak pa rin ang galon. Nakangiti siya habang pinapanood ang sunog. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Sabi ni Clarissa, parang bata. Dumating ang mga pulis at bumbero. Nakita nila si Clarissa. Hindi ito tumakbo. Nanatili lang itong nakatayo, nakatingin sa apoy, hanggang sa pusasan siya. Wala na ito sa sarili. Ang inggit ay tuluyan nang kumain sa katinuan niya. Dinala si Ramon at Doña Mercedes sa ospital. Si Letty ay sumama sa ambulansya. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Ramon ang kamay ni Letty. Ang kamay ni Ramon ay may paso, pero mahigpit ang hawak. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Ramon, mahina. Bakit mo kami iniligtas? Pwede mo na kaming hayaang mamatay. Tinitigan siya ni Letty. Pinunasan niya ang uling sa pisngi ni Ramon. Dahil ang Lola Nenas ay hindi nag-iiwan ng gutom. Sagot ni Letty, medyo nagbibiro para pagaanin ng loob. Pero seryoso ang mata. At dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita kayong mamatay, kundi ang makita kayong mabuhay at magbago. Napapikit si Ramon. Ang luha niya ay nilinis ang uling sa mukha niya. Patawad, Letty. Patawad sa lahat. Magpagaling ka muna, sagot ni Letty. Marami ka pang lilinisin na kalat bukas. Sa labas ng bintana ng ambulansya, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang gabi ng lagim ay tapos na. Ang ospital ay tahimik. Pero iba ang katahimikan ngayon kumpara noong huling narito sila. Dati, puno ito ng panik at desperasyon. Ngayon, may kapayapaan. Sa isang private room na binayaran ni Letty, nakahiga si Ramon. Ang binti niya ay nakabenda dahil sa paso at may ilang galo siya sa mukha. Sa sofa, natutulog si Doña Mercedes, nakabaluktot dahil sa pagod, pero malinis na at nakabihis ng maayos. Pumasok si Letty, dala ang isang thermos
at basket ng prutas. Nagising si Ramon nang marinig ang pagbukas ng pinto. Sinubukan niyang umupo. "Huwag ka nang gumalaw," saway ni Letty habang nilalapag ang mga dala sa mesa. "Baka bumuka ang tahi ng sugat mo." "Salamat, Letty," bulong ni Ramon. "Salamat sa kwartong to. Hindi namin deserves to." "Wala nang charity ward," sagot ni Letty habang nagsasali ng sopas sa mangkok. "At ayaw kong isipin ng mga tao na pinapabayaan ko ang empleyado ko. Bad for business." Ngumiti si Ramon ng mapait. Alam niyang palusot lang yun ni Letty. Ang totoo, nag-aalala ito. "Kainin mo to," sabi ni Letty. Iniabot ang sopas, arroz caldo, may kasuba at maraming luya para sa lalamunan mo. Nausukan ka kagabi. Kinuha ni Ramon ang mangkok. Ang init nito ay parang yakap. Humigop siya. Ang lasa. Ito ang lasa ng pag-aalaga na binaliwala niya noon. "Letty," tawag ni Ramon habang nakatingin sa sopas. "Noong nasa loob kami ng nasusunog na kwarto, akala ko talaga katapusan ko na. Ang dami kong pinagsisihan. Pero ang pinakamasakit ay yung hindi ako nakapag-sorry sa'yo ng maayos." Umupo si Letty sa silya sa tabi ng kama. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang magsalita si Ramon. "Naging duwag ako," patuloy ni Ramon. "Naging mayabang. Akala ko ang pagkalalaki nasusukat sa dami ng pera o ganda ng babaeng kasama. Pero noong gabing yun, noong binuhat ko si Mama, na-realize ko na ang tunay na lakas ay nasa pagprotekta sa pamilya. At ikaw ang pinakamalakas sa atin." Tumingin si Ramon kay Letty, puno ng sinseridad ang mata. "Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako ulit. Hindi ko hinihingi na balikan mo ako. Gusto ko lang maging karapat-dapat na maging tao sa paningin mo." Bumuntong hininga si Letty. "Matagal bago mawala ang pilat, Ramon. Sa binti mo at sa puso ko. Pero ang mahalaga, buhay ka. May oras ka pa para ayusin ang sarili mo." Sa sofa, nagising si Doña Mercedes. Narinig niya ang usapan. Dati, sasabat siya at magtataray. Pero ngayon, tumayo siya at lumapit kay Letty. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Letty. Ang kamay ni Doña Mercedes ay magaspang na dahil sa pagwawalis at ang kamay ni Letty ay may kalyo rin dahil sa pagluluto. Pareho na silang may bakas ng trabaho. "Patawarin mo ako, anak," sabi ni Doña Mercedes, at sa unang pagkakataon, tinawag niyang anak si Letty nang walang halong sarcasm. "Naging bulag ako sa kinang ng ginto. Hindi ko nakita na diamante pala ang tinatapon ko." Tumulo ang luha ni Letty. Ito ang closure na hinihintay niya. Hindi ang pagluhod nila sa hirap, kundi ang pagluhod ng puso nila sa katotohanan. "Kalimutan na natin yun, Ma," sagot ni Letty. Pagkaraan ng isang linggo, nakalabas na si Ramon. Bumalik sila sa mansyon, pero hindi na sa servants' quarters. "Sa guest room sa baba na kayo matutulog," utos ni Letty. Malinis na yon at malapit sa kusina, kaya hindi na mahihirapan si Ramon maglakad. Hindi ito ang master bedroom pero ito ay isang malaking upgrade mula sa bodega at kwarto ng katulong. "Salamat po, ma'am," sagot ni Ramon. Nakasaklay pa rin. Nagsimula ang bagong routine. Si Ramon, habang nagpapagaling, ay naging accountant at inventory manager ni Letty. Dahil engineer siya at magaling sa numero, naayos niya ang sistema ng Lola Nenas. Nakita niya kung saan may leakage sa budget at nakatipid sila ng malaki. Si Doña Mercedes naman, naging quality control sa kusina. Dahil sa high standards at pagkapihikan niya sa lasa dati, siya ang tumitikim kung tama ang timpla ng kare-kare bago iserve. "Kulang sa patis," puna ni Doña Mercedes sa kusinera. "Dagdagan ng konti. Dapat perfect para kay Letty." Nakita ni Letty ang lahat ng ito. Ang negosyo niya ay mas lumago dahil sa tulong nila. Naging team sila, hindi asawa, hindi biyenan, kundi partners. Isang gabi, habang nagse-celebrate sila ng record-breaking sales sa veranda,
Naglabas si Letty ng isang pitcher ng iced tea at 3 baso. "Cheers," sabi ni Letty. "Para saan?" tanong ni Ramon. "Para sa bagong simula," sagot ni Letty. "At para sa Employee of the Month." "Kayong dalawa yon." Nagtawanan sila. Isang tawa na magaan, walang tinatagong galit. Pero habang masaya sila, may tumunog na doorbell. Gabi na. Sino ang bisita? Si Marites ang nagbukas ng gate. Bumalik ito na may dalang isang malaking buke ng bulaklak at isang sulat. "Para sa'yo, Letty," sabi ni Marites, kinikilig. Galing daw kay Mr. Anthony Tan, yung Chinese businessman na natalo mo sa bidding ng bahay, yung may-ari ng mall sa kabilang bayan. Binasa ni Letty ang card. "I admire a woman with fire. Dinner?" Natigilan si Ramon. Ang nangiti sa labi niya ay nawala. Ang selos na naramdaman niya noon kay Clarissa ay iba ngayon. Ito ay selos ng isang lalaking alam na may karibal siyang mas mayaman, mas matagumpay, at walang baggage na camouflage na katulad niya. Tumingin si Letty kay Ramon pagkatapos ay sa bulaklak. "Ilagay mo sa vase, Marites," sabi ni Letty. "Sayang naman kung malalanta." Hindi siya tumanggi sa dinner. Parang tinusok ang puso ni Ramon. Pero alam niyang wala siyang karapatang magreklamo. Ito ang consequence. Ang makitang nililigawan ng iba, ang babaeng pinakawalan niya. Si Mr. Anthony Tan ay ang definisyon ng ideal man. Gwapo, matangkad, bilyonaryo, at higit sa lahat, binata. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagbisita niya sa Lola Nenas. Hindi siya pumupunta para kumain lang, kundi para makita si Letty. Nagpapadala siya ng imported chocolates para sa staff at laging may dalang espesyal na regalo para kay Letty. Minsan mamahaling scarf, minsan rare orchids. Si Ramon, na nakaupo sa isang maliit na mesa sa gilid habang nag-audit ng resibo, ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya kung paano napapangiti ni Anthony si Letty. Nakikita niya kung paano bagay ang dalawa, parehong matagumpay, parehong powerful. "Sir Ramon," bulong ni Marites habang nagpupunas ng mesa malapit sa kanya. "Huwag na po kayong nangiyong katumingin. Masasaktan lang kayo. Lamang na lamang si Mr. Tan. May Ferrari. Kayo, saklay." Masakit ang biro ni Marites, pero totoo. Yumuko na lang si Ramon at itinuon ang pansin sa calculator, pero hindi makapag-compute ang utak niya. Ang puso niya ay parang pinipiga. Isang gabi, may private dinner na inihanda si Anthony para kay Letty sa mismong restaurant pagkatapos ng closing time. "Letty," sabi ni Anthony, hawak ang kamay ni Letty. "Alam kong galing ka sa bad marriage, pero handa akong maghintay. I can give you the world. Hindi mo na kailangang magpagod sa kusina. Pwede tayong mag-travel sa Europe. Sa US, you deserve to be a queen." Nasa likod ng counter si Ramon, naglilinis kunwari. Narinig niya ang lahat. Ang alok ni Anthony ay ang buhay na pinangarap ni Letty dati, pero hindi niya naibigay. Hinihintay ni Ramon ang sagot ni Letty. Hinihintay niyang sabihin ni Letty na, oo. Pero nagsalita si Letty. "Anthony, tempting ang offer mo. Sinong babae ang aayaw sa Europe? Pero, ang kaligayahan ko ngayon ay wala sa travel o sa shopping. Nasa kusinang to. Nasa amoy ng biko. Nasa pagod na may katuturan." Natigilan si Anthony. "So you're saying no?" "I'm saying, hindi ko kailangan ng king para maging queen." Ngumiti si Letty. "Kaya kong maging queen sa sarili kong castle." Umalis si Anthony na bigo, pero may respeto sa mata. Nang makaalis na ang kotse ni Anthony, lumabas si Letty sa beranda para magpahangin. Doon niya nakita si Ramon. Nakaupo ito sa dilim, hawak ang wooden lunchbox na luma. "Akala ko tulog ka na," sabi ni Letty. "Hindi ako makatulog," sagot ni Ramon. Tumingala siya kay Letty. "Bakit mo siya tinanggihan? Mabait siya. Mayaman." "Dahil hindi ako naghahanap ng ATM machine, Ramon," sagot ni Letty, umupo sa tabi nito.
Naghahanap ako ng kasama, yung maiintindihan kung bakit mahalaga sa akin ang kare-kare. Yung hindi ako pipigilang magtrabaho. Huminga ng malalim si Ramon. Inilapag niya ang lunchbox sa pagitan nila. Letty, may ibibigay sana ako. Sabi ni Ramon. Hindi ito ticket sa Europe. Hindi ito diamond necklace. Binuksan ni Ramon ang lunchbox. Sa loob, walang pagkain. May isang pirasong papel. Kinuha ito ni Letty. Isang transfer of rights. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Letty. Ililipat ko na sa pangalan mo ang natitirang share ko sa construction firm, yung mga lumang equipments na na-recover natin. Paliwanag ni Ramon. At ito, inilabas niya ang isang maliit na susi. Susi ng ano to? Susi ng apartment sa kabilang bayan. Sabi ni Ramon, nangingilid ang luha. Nakahanap na ako ng malilipatan namin ni Mama. Aalis na kami bukas. Nagulat si Letty. Aalis kayo? Bakit? Pinapaalis ko ba kayo? Hindi. Iling ni Ramon. Pero kailangan. Kasi, habang nasa iisang bahay tayo, Letty, umaasa ako. At hindi fair sa'yo yon. Hindi ka makakapag-move on kung nakikita mo ang mukha ng lalaking nanakit sa'yo araw-araw. Kung gusto mong maging masaya, kailangan mawala ako sa paningin mo. Ito ang huling pagtatapat ni Ramon. Hindi, mahal kita, balikan mo ako. Kundi, mahal kita, kaya palalayain kita ng tuluyan. Tinignan ni Letty si Ramon. Nakita niya ang sakripisyo sa mata nito. Dati, makasarili si Ramon. Ngayon, handa itong magparaya para sa katahimikan ni Letty. Paano si Doña Mercedes? Paano ang therapy mo? Tanong ni Letty. Nag-aalala. Magtatrabaho ako, sagot ni Ramon ng matatag. Kahit taga-igib, kahit taga-hugas, bubuhayin ko ang nanay ko sa marangal na paraan. Natuto na ako sa iyo, Letty. Hindi na ako takot maghirap. Takot na lang akong maging masamang tao ulit. Tumayo si Ramon. Hirap na hirap at kinuha ang kanyang saklay. Good night, Letty, at happy anniversary. Ngayon yun, di ba? Napatingin si Letty sa kalendaryo sa cellphone niya. Oo nga, anniversary nila ngayon. Ang araw kung kailan nasira ang lahat 1 taon na ang nakararaan. Naglakad si Ramon papasok sa bahay. Ang tunog ng saklay niya sa sahig ay parang countdown ng pag-alis niya. Naiwan si Letty sa veranda, hawak ang papel at susi. Ang hangin ay malamig, pero ang puso niya ay naguguluhan. Gusto niyang maging malaya. Pero bakit parang mas masakit ang paglaya kapag kusa itong ibinigay ng taong mahal mo pa rin? Kinabukasan, maagang nagising ang mag-ina. Nakaimpake na ang kanilang mga gamit. 1 maleta at 2 eco bag. Ito lang ang naipundar nila sa ilang buwang pagtatrabaho. Hindi marami, pero sa kanila. Handa ka na ba, Ma? Tanong ni Ramon. Tumango si Doña Mercedes. Saan man tayo pumunta, basta magkasama tayo at basta marangal ang gagawin natin, ayos lang ako. Bumaba sila sa hagdan. Ang mansyon ay tahimik. Wala si Letty sa sala. Wala rin sa kusina. Baka tulog pa, bulong ni Ramon. Mabuti na yon. Ayoko ng goodbye na madrama. Lumabas sila ng gate. Si Marites ay naghihintay doon, umiiyak. Sir Ramon, Ma'am Mercedes, hikbi ni Marites, mag-iingat po kayo. Dadalaw ako sa inyo. Salamat, Marites. Ngiti ni Ramon. Alagaan mo si Letty para sa akin. Naglakad sila palayo. Mabagal ang lakad ni Ramon dahil sa saklay. Ang init ng araw ay nagsisimula ng sumikat. Nang makarating sila sa kanto ng subdivision, kung saan nag-aabang ang tricycle, may narinig silang busina. Isang pamilyar na delivery van ng Lola Nenas ang huminto sa harap nila. Bumaba ang bintana. Si Letty ang nasa manibela. Sakay, sabi ni Letty. Letty? Nagtaka si Ramon. Saan mo kami dadalhin? Sa terminal? Hindi, sagot ni Letty. Sa palengke. Palengke? Kulang ako ng tao ngayon, sabi ni Letty.
hindi tumitingin sa kanila. May malaking order para sa birthday ni Mayor. Kailangan ko ng magbubuhat at tagatimpla. Kung aalis kayo ngayon, sino ang gagawa nun? Breach of contract yun. Nagkatinginan si Ramon at Doña Mercedes. Wala naman silang pinirmahang kontrata na may bond. Alam nilang palusot lang ito. Letty, simula ni Ramon. Akala ko ba? Sakay na, ulit ni Letty. Pero sa pagkakataong ito, nanginginig ang boses niya. Please, huwag niyong hayaan na magbuhat ako mag-isa. Sumakay sila. Walang imik sa loob ng van. Pagdating sa palengke, namili sila. Tulad ng dati, binuhat ni Ramon ang mga gulay at nakipagtawaran si Doña Mercedes sa presyo ng isda. Pagkatapos mamili, dinala sila ni Letty hindi sa restaurant, kundi sa isang lugar na hindi inaasahan ni Ramon. Sa Linganay, isang lumang park na may view ng lawa. Dito sila unang nag-date ni Ramon, 10 taon na ang nakakaraan. Pinatigil ni Letty ang van. Bumaba siya at naglabas ng wooden lunchbox. Umupo tayo, yaya ni Letty. Umupo sila sa isang bench. Binuksan ni Letty ang lunchbox. Ang laman nito ay adobo. Ang unang ulam na niluto ni Letty para kay Ramon nung nagliligawan pa lang sila. Naalala mo ba to? Tanong ni Letty. Oo, sagot ni Ramon na luha. Akala ko, hindi ka marunong magluto noon dahil sunog ang bawang. Pero yun ang pinakamasarap na adobo na natikman ko. Kumuha si Letty ng isang kutsara ng kanin at ulam. Inilapit niya ito sa bibig ni Ramon. Subo! Utos ni Letty. Nagulat si Ramon. Sa kultura nila, ang subuan ay intimate. Para lang ito sa mag-asawa o magkasintahan. Letty, anong ginagawa mo? Sinusubuan kita, sagot ni Letty. Tumutulo na ang luha kasi napagod ka kakahintay sa akin. Napagod ka kakasuyo. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Ibig sabihin ba nito? Hindi ko sinasabing okay na ang lahat. Putol ni Letty. May mga lamat pa rin. Pero Ramon, ang pagpapatawad ay hindi naman one-time event. Araw-araw yun na desisyon at ngayong araw na to, pinipili kong patawarin ka. Ibinaba ni Letty ang kutsara at kinuha ang kamay ni Ramon. Ang kamay na magaspang at may peklat ng sunog. Inilagay niya ito sa pisngi niya. Huwag ka nang umalis, bulong ni Letty. Kailangan ko ng accountant. Kailangan ko ng partner. At kailangan ko ng asawa na handang masunog para iligtas ang pamilya niya. Napahagulgol si Ramon. Niyakap niya si Letty ng mahigpit. Ibinuhos ang lahat ng sakit, pagsisisi at pasasalamat. Sa likod, nakatingin si Doña Mercedes. Umiiyak din ang matanda. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Letty. Ma'am Letty? Mama, pagtatama ni Letty, hinawakan ang balikat ng biyenan para patayuin ito. Mama ang itawag niyo sa akin. Kasi pamilya tayo. Nagyakapan ang tatlo sa harap ng lawa. Ang hangin ay presko. Ang bigat ng nakaraan ay inanod na ng tubig. Uwi na tayo, sabi ni Letty pagkatapos ng mahabang yakapan. May restaurant pa tayong bubuksan. Opo, boss. Ngiti ni Ramon. Pinahid ang luha. Sumakay sila sa van. Si Ramon sa passenger seat, si Doña Mercedes sa likod. Pero bago umandar, kinuha ni Ramon ang kamay ni Letty na nasa gear shift. Letty? Sabi niya. Wala na akong singsing. Nasanla ko na. Ngumiti si Letty. Hindi ko kailangan ng singsing. Sapat na sa akin na hawak mo ang kamay ko. At sa pag-andar ng sasakyan, pabalik sa Lola Nenas, alam nilang hindi ito happy ending na parang sa fairy tale. Ito ay real ending. May hirap, may trabaho, may utang na loob. Pero higit sa lahat, may totoong pagmamahal na sinubok ng apoy at bagyo. 5 taon ang lumipas. Ang Lola Nenas ay hindi na lang basta restaurant. Isa na itong institusyon sa Laguna. Mayroon na silang 3 branches. At ang orihinal na pwesto sa tapat ng plaza ay laging puno
ng mga pamilyang nagsasalo sa ngungi. Sa loob ng kusina, abala ang lahat. Ang amoy ng kare-kare at lechon kawali ay nakakatakam. Mama Sedes! Tawag ng isang batang babae na may 2 tirintas. Tumatakbo, papasok sa kusina. Siya si Nena, ang 4 na taong gulang na ampon ni Letty at Ramon. Naku apo, huwag kang tumakbo madulas. Saway ni Doña Mercedes na ngayon ay medyo ugod-ugod na pero masigla pa rin. Suot niya ang kanyang signature na perlas pero may apron din siya. Siya na ang official taster ng mga dessert. Binuhat niya ang bata at pinatikim ng ube halaya. Masarap ba? Opo, the best. Sagot ng bata. Sa opisina sa itaas nakaupo si Ramon. Hindi na siya gumagamit ng saklay, pero may cane pa rin siya na ginagamit niyang accessory para magmukhang dignified. Tinitignan niya ang sales report. Sir, tumawag po ang mayor, sabi ni Marites, na ngayon ay area manager na. Gusto daw po niyang magpa-cater para sa Christmas party. Sabihin mo, full booked na tayo. Ngiti ni Ramon. Pero dahil si mayor yan, isisingit natin. Basta si Letty ang magde-decide ng menu. Bumukas ang pinto at pumasok si Letty. Mas maganda siya ngayon kaysa noon. May aura ng kapayapaan at confidence. Ramon, sabi ni Letty, aalis na tayo. May late na tayo sa appointment. Saan? Sa Bilibid. Tumahimik ang kwarto. Nagbiyahe sila papunta sa Correctional Institution for Women. Ito ang araw ng pagbisita kay Clarissa. Sa visiting area, lumabas si Clarissa. Ibang-iba na ang itsura nito. Putol ang buhok, payat, at may mga peklat sa braso. Pero ang mata niya, wala na ang puot. Pagod na lang ang natitira. Inilapag ni Letty ang isang paper bag sa mesa. Kare-kare, sabi ni Letty. Luto ni Mama Sedes. Napaluha si Clarissa. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ng pagkain. Salamat ate, bulong ni Clarissa. Salamat at hindi niyo ako kinalimutan kahit sinunog mo ang bahay namin. Dugtong ni Ramon pero wala nang galit sa boses. Clarissa, binabayaran mo na ang kasalanan mo dito. Sa labas, patuloy ang buhay. Pero pamilya pa rin tayo. Kapag nakalabas ka na, may trabaho na naghihintay sa'yo sa dishwashing area. Mag-uumpisa ka sa pinakababa. Tumango si Clarissa, umiiyak habang sumusubo ng kanin. Ito ang unang beses na nakatikim siya ng pagkain na may halong pagmamahal matapos ang 5 taon. Pag-uwi nila sa mansyon, hapon na. Ang araw ay palubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong bahay. Ang bahay na ito, na minsan ay naging saksi sa sigawan at lokohan, ngayon ay puno na ng tawanan ni Nena. Umupo sila Letty at Ramon sa veranda, sa paborito nilang pwesto. Happy anniversary! Bati ni Ramon. May inilabas siyang isang kahon. Hindi ito jewelry box. Ito ang lumang wooden lunchbox ni Lola Nena. Pero bagong varnish. Makintab. Mukhang bago. Inayos ko, sabi ni Ramon. Pinakinis ko ang mga gasgas. Pinalitan ko ang hinges. Pero yung kahoy, yun pa rin. Matibay. Binuksan ni Letty ang kahon. Sa loob, wala nang titulo ng lupa. Wala na ring recipe. Ang laman nito ay isang susi ng franchise store na ipapangalan kay Nena at isang sulat. Binasa ni Letty ang sulat. Sa aking Letty, ang babaeng nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi parang instant noodles na madaling lutuin, kundi parang kare-kare. Matagal palambutin, maraming sahog. Pero kapag naluto ng tama, ito ang pinakamasarap sa buong mundo. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Mahal na mahal kita. Napangiti si Letty at tumulo ang luha. Isinara niya ang lunchbox at ipinatong ang ulo sa balikat ni Ramon. Mahal din kita, bulong niya. Sa loob ng bahay narinig nila ang tawa ni Doña Mercedes at ni Nena. Sa labas, humihip ang malamig na hangin ng Laguna.
Ang bagyo ay matagal nang lumipas. Ang apoy ay matagal nang namatay. Ang natitira na lang ay ang init ng pagmamahal na hindi na kailanman maglalaho. At ang wooden lunchbox, puno na ito ulit, hindi ng pagkain, kundi ng pag-asa. At dito nagtatapos ang mahaba at makabagbag damdaming paglalakbay ni Letty, Ramon, at ng pamilyang muling binuo ng pagpapatawad. Sa inyo aming mga minamahal na tagapakinig na sumama sa bawat luha, bawat galit at bawat ngiti mula sa unang kabanata hanggang sa huli. Taos puso po akong nagpapasalamat. Hindi biro ang pinagdaanan natin sa kwentong ito. Alam niyo ba? Habang isinusulat at binubuo namin ang bawat eksena, ilang beses din kaming napahinto at napabuntong hininga. Lalo na noong gabing pinalaya si Letty sa gitna ng ulan at noong pinili niyang iligtas si Ramon mula sa nasusunog na bahay. Napakabigat sa dibdib dahil alam naming sa totoong buhay, marami sa inyo ang nakaranas na ng ganitong klasing sakit at pagtataksil. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga pira-pirasong kwento ng katatagan na nakikita natin sa ating mga nanay, tita, o kahit sa ating sarili. Naisip ko ang wooden lunchbox ni Lola Nena bilang simbolo ng ating puso. Kahit gaano kaluma, kahit gaano karaming gasgas at peklat ang nakuha natin sa nakaraan, pwede pa rin itong kuminang ulit. Pwede pa rin itong lagyan ng bagong laman, hindi ng galit o pait, kundi ng pag-asa at pagmamahal. Ipinapaalala sa atin ni Letty at Ramon na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamatapang na bagay na maibibigay natin sa ating sarili para makalaya. Pero aminin natin, hindi madaling maging katulad ni Letty. Kaya naman nais kong itanong sa inyo, kung ikaw ang nasa posisyon niya, kaya mo bang tanggapin muli ang taong dumurog sa puso mo at nagnakaw ng lahat sa'yo kung makikita mong tunay na siyang nagbago? O pipiliin mo bang tuluyan na siyang kalimutan at mag-move on mag-isa? Gusto kong marinig ang boses nyo. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong saloobin at kung ano ang pinakatumatak na aral sa inyo. Kung naantig ang inyong puso ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video para mas marami pa tayong mainspirang bumangon at magmahal muli. Ang kwentong ito ay hatid sa inyo ng Kwentong Puso. Ako po ang inyong tagapagkwento, si Clara. Hanggang sa muli.